Kabanata 1541, Unang Elder, na wala ng ibang mapupuntahan. Pagtingin sa papaalis na si Yongji, lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Nang makitang mawawasak na ang makalangit na sekta ng ulap, nagbago ang isip ni Chinyu sa oras na ito. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, at walang nakakaalam kung bakit biglang nagbago ang isip ni Chinyu. Chinyu? Lubusan mong sinaktan ang hilagang lupain sa usapin ngayon. Siguradong bibisita ako sa hilagang lupain sa ibang araw. Malamig na sabi ni Wei Chang. Pagkasabi nito ay dinala niya ang kanyang mga tauhan at nagplanong umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at kinuyam ang kanyang mga daliri. Agad na nasira ang espasyo. Si Wei Chang, na orihinal na nagplanong umalis, ay agad na natigilan. Pinapaalis ba kita? Malamig na sabi ni Chinyu. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Wei Chang habang galit na sinisigawan niya, Chinyu, kailangan mo ba talagang maging walang awa? Ngumisi si Chinyu, kayong mga taong mula sa hilagang lupain ay paulit-ulit akong inatake, sa tingin ba ninyo ay gawa ako sa putik? Ngayon, hayaan mo akong sabihin ito, kung sino ang lalapit sa hilagang lupain ay magiging kaaway ko. Sa sinabi nito, biglang nagpuwersa si Chinyu gamit ang kanyang kamay, at agad na hinaila si Wei Chang. Kasunod nito, kinuyam ni Chinyu ang kanyang kamao, at lumitaw ang isang gintong liwanag, at ang isang nakakatakot na kapangyarihan ay mas walang hangganan. Boom! Tuldok 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 tuldok. Si Wei Chang ay hindi nang ahas na maging pabaya. Nagmamadali niyang ginamit ang lahat ng kanyang mga spell sa pagtatangkang lumaban, ngunit sa harap ng Golden Fist ni Chinyu, siya ay nagpakita ng sobrang hina. Ang kalahati ng kanyang katawan ay direktang nabasag, at ang langit ay napuno ng dugong ulan. Samantala, si Wei Chang ay mabangis na nahulog. Sa sumunod na segundo, nilapitan siya ni Chinyu at itinaas ang paa para tapakan ang katawan ni Wei Chang. Labis na nagulat ang ekspresyon ni Wei Chang. Nagulat siya nang makitang hindi niya talaga kayang gumanti sa harap ni Chinyu. Napakalakas na ba nitong si Chinyu? Bulas ng isang tao. Walang paraan si Wei Chang para lumaban sa harap niya. Kung ganoon nga, sapat na siguro ang lakas ni Chinyu para maabot ang rurok ng 3 baliw at 3 nakamamatay. Si Wei Chang, na nakahandusay sa lupa, ay namutla. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Chinyu. Sinabing, Chinyu, huwag lumampas sa dagat. Oh, masyadong malayo. Naningkit ang mga mata ni Chinyu. Nang sunugin mo, pinatay, at dinambong sa katimugang rehiyon ang Northland, naisip mo na bang lumayo? Ikaw. Galit na galit si Wei Chang na halos samukha siya ng dugo. Ang higit na nagpa-breakdown sa kanya ay wala siyang anumang paraan para makaganti. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Wei Chang at sinabing, panahon na para wakasan mo ang iyong makasalanang buhay. Nang malapit ng wakasan ni Chinyu ang buhay ni Wei Chang, isang itim na ambon ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Kasunod nito, si Wei Chang sa ilalim ng mga paa ni Chinyu ay nawala ng walang bakas. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Isinaaktibo niya ang mapanglo na mata ng Diyos sa pagtatangkang hanapin ang figure ni Wei Chang, ngunit natuklasan niya na si Wei Chang ay nawala na ng walang bakas. Ito ay ang pagbuo ng teleportasyon ng hilagang lupain. Lumakad pasulong si Dizun at sinabi. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot habang sinabi sa mahinang boses, ang kanilang teleportation formation ay talagang kahanga-hanga. Nakatakas na si Wei Chang, kaya hindi na dapat banggitin ang mga natitirang disipulo sa hilagang lupain. Si Chinyu ay hindi man lang gustong kumilos. Ang nakapaligid na pulutong, marahil upang ipakita ang kanilang katapatan sa Heavenly Cloud Sect, ay nagsimulang lumaban sa mga tao sa hilagang lupain. Sa isang maikling panahon, ang mga tao sa hilagang lupain ay ganap na pinatay, na ginawa ang tanawin sa isang dagat ng mga bangkay. Bahagyang napabuntong hininga si Monk Hangshi sa gilid. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Chinyu at sinabing, ang little friend na si Chinyu ay tiyak na magiging isang mahusay na tao sa hinaharap. Aalis ang matandang monghe na ito. Noong una ay nais ni Chinyu na manatili siya at talakayin ang Dao, ngunit sa pag-iisip, mas mabuting bumisita sa templong walang kapalaran.
Pagkaalis ng monghe na si Hangshi, sunod-sunod na pinalibutan siya ng mga tao sa paligid. Congratulations, Mr. Chin, para sa paghakbang sa Mighty Realm. Ang ating South Province ay nakakuha ng isa pang top-notch martial artist. Ang buong mundo ay nagdiriwang. Congratulations! Walang gaanong reaksyon si Chinyu sa harap ng pambobola ng lahat. Alam na alam niyang mga bakod lang ang mga taong ito. Hindi na kailangang kaibiganin sila. Tumalikod si Chinyu at naglakad sa harap ng deputy sect leader. Tinulungan niya itong tumayo gamit ang isang kamay. Kamusta ka? Ayos ka lang ba? Tanong ni Chinyu. Ibinuko ng deputy sect master ang kanyang bibig na parang gusto niyang magpasalamat, ngunit hindi niya ito sinabi ng malakas. Tumango lamang siya bilang pasasalamat. Chinyu, bakit hindi ka nagpakita ng mas maaga? Sa sandaling ito, isang hindi pagkakatugma na boses ang biglang tumunog. Paglingon niya, napagtanto niya na ang taong nagsabi nito ay talagang ang unang matanda. Galit siyang naglakad patungo kay Chinyu at galit na sinabi, kung sinalakay mo sila kanina, hindi sana mahuhulog ang ating makalangit na sekta ng ulap sa ganoong estado. Sa pagtingin sa unang elder na nakatitig sa kanya, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Sa sumunod na segundo, biglang itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ng unang elder. Ang lakas ng sampal na ito ay napakalakas, at halos mapatay nito ang unang elder na nasa bingit na ng kamatayan. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nabasag, at ito ay isang kakilakilabot na tanawin. Hindi makita ng isa ang kanyang mukha ng malinaw. Unang elder, isinantibig ko muna ang sama ng loob ko sa sekta ng Heavenly Cloud, ngunit hindi ko sinabi na pakakawalan kita, malamig na sabi ni Chinyu. Nang marinig ito, nagbago ng husto ang mukha ng unang elder. Chinyu? Ano? Anong ibig mong sabihin? Takot na sabi ng unang elder. Dahan daw ang naglakad si Chinyu patungo sa unang elder at Nishan, pinatay mo si Zinyu at maraming beses na nagplano laban sa akin. Anibersaryo ngayon ng iyong kamatayan. Kung sino ang maglakas loob na pigilan ako ay mamamatay kasama mo. Pagkasabi niya nun, tumahimik ang lahat. Walang nang ahas na magsalita para sa unang matanda. Vice Sect Master, pigilan mo siya. Nag-aalalang sabi ng unang elder. Gayunpaman, bahagyang ipinikit ng Vice Sect Master ang kanyang mga mata na parang nakatulog. Para saan kayong nakatayo dyan? Tigilan ninyo siya. Tigaw ng unang elder sa iba. Nagkatinginan ang lahat ng naruroon sa isa't isa. Walang sino man ang nang-ahas na pukawin si Chinyu sa oras na ito. Bastards, you bunch of bastards. Nagalit ang unang elder. Sa oras na ito, walang gustong humakbang pasulong. Nang makitang palapit na ng palapit si Chinyu, ang puso ni First Elder ay lalong naguguluhan. Chinyu? Lahat ay maaaring pag-usapan. Ngayon, dapat tayong magkaisa laban sa labas ng mundo. Nababalisa ang unang elder. Ngumisi si Chinyu, nakaisa laban sa labas ng mundo. Huwag mong isipin na hindi ko alam na hindi ka kailanman pumayag na salakayin ang hilagang lupain. Gusto mo pang makipag-alyansa sa hilagang lupain. Walang hiyang matandang lalaki. Ang unang elder ay pumiglas sa lupa at nag-aalalang sinabi, Chinyu, bitawan mo ako. Kung pakakawalan mo ako sa pagkakataong ito, ipinapangako ko na hindi nakita muling lalabanan. Ano sa palagay mo? Sinabi ni Chinyu na may malamig na mukha, sa tingin mo ba ay may pakialam pa rin ako? Mula sa pag-atake mo kay Zinyu, hinatulan ka ng kamatayan. Nang makitang walang epekto ang kanyang mga salita, agad na binago ng unang elder ang kanyang mukha. Siya ay umungal, Chinyu, pinilit mo akong gawin ito. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa iyo? Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ng unang elder ang kanyang kamay at may lumitaw na kampana sa kanyang kamay. Ang chime na ito ay may napakahiwagang panloob na chi, at isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi ang sumalakay sa kanyang mukha. It's the heavenly bell. How could it be in your hands? Nakita ito ng deputy sect master at agad na nagalit. Ngayon lang, noong nasa panganib ang Heavenly Cloud Sect, bakit hindi mo kinuha ang Heavenly Bell?
Hindi katakatakang hinanap namin ang buong sekta, ngunit hindi namin mahanap ang mahiwagang artifact na ito. Ito pala ay itinago ng unang elder. Kabanata 1542, ang pagkamatay ng unang elder. Sa sandaling ang unang matanda, na nawala na ang mga puso ng mga tao, ay kinuha ang kampanang pinanggalingan ng langit, agad niyang pinukaw ang puot ng lahat. Ang Heaven Origin Bell ay orihinal na isang mahiwagang artifact na ginamit upang protektahan ang sekta, ngunit ngayon, ito ay palihim na inalis ng unang elder. Ang pinakamahalaga, kahit na nasa panganib ang Heavenly Cloud Sect, tumanggi pa rin siyang alisin ang Heaven Origin Bell dahil sa sarili niyang pagkamakasarili. Ang mga aksyon ng unang elder ay talagang masyadong makasarili, malamig na sabi ng isang tao sa karamihan. Isang bato ang nagudyok ng 1,000 alon, at lahat ay nagsimulang sisihin ang unang elder. Masyado na talaga ang unang elder. Hindi kaya may kukumpara ang buhay at kamatayan ng Heavenly Cloud Sect sa kanyang mga personal na interes. Ang Heaven Origin Bell na ito ay orihinal na pag-aari ng Heavenly Cloud Sect, ngunit itinago niya ito. Paano magiging kwalipikado ang taong iyon na kumatawan sa Heavenly Cloud Sect? Talagang nagkamali ang Sect Master sa taong iyon. Pinayagan niya talaga ang isang matandang magnanakaw na kumatawan sa Heavenly Cloud Sect. Nang marinig ang mga sumpa ng mga tao sa paligid niya, hindi napigilan ni Chinyo ang mapangiti. Para naman sa unang matanda na nakahandusay sa lupa, lalong naging pangit ang ekspresyon nito. Ang kanyang ekspresyon ay lubhang komplikado. Nagkaroon ng gulat at galit, ngunit karamihan ay takot at ayaw. Tama na. Manahimik kayong lahat. Napahiya ang unang elder kaya't napalitan siya ng galit habang umuungal siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, nawala na ang puso ng unang elder. Paanong may nakikinig pa sa kanya? Sa ilalim ng pang-aabuso ng lahat, ang unang matanda ay biglang dumura ng isang subo ng dugo. Kasunod noon ay lalong namutla ang kanyang mukha. Tuldok 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 tuldok. Kasalanan mo ang lahat, kasalanan mo ang lahat. Chinyu? Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa iyo. Duguan ang mga mata ng unang elder habang nakatitig kay Chinyu. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang unang elder at sinabing, ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Ang panloob na chi sa iyong kamay ay hindi makapagliligtas sa iyo. Sa halip, itutulak ka nito sa kalaliman at gagawin kang mabaho sa loob ng 10,000 taon. Kalokohan ka, kalokohan mo. Papatayin kita. Kasunod ng galit ng unang elder, hinawakan niya ang panloob na chi sa kanyang kamay. Sa isang iglap, ang panloob na chi ay naglabas ng mga sinag ng lubhang mahiwagang liwanag. Ang liwanag na ito ay nagdadala ng isang lumang panloob na chi habang ito ay lumipad patungo sa Chinyu. Sa isang iglap, tila naramdaman ng lahat ang matinding panloob na chi na ibinubuga mula sa panloob na chi bell. Ang lahat ay hindi maiwasang maghiwa-hiwalay sa lahat ng direksyon, maliban kay Chinyu, na ang ekspresyon ay kalmado gaya ng dati. Sa pagtingin sa panloob na chi na naanod, naramdaman lamang ni Chinyu ang pagbabalik sa pagkawala ng chi dito. Maliban doon, walang espesyal tungkol dito. Ito ay mas mababa pa sa Silver Spring sa kamay ni Zuo Jing. Dumating ang aura ng panloob na chi, na para bang gusto nitong durugin si Chinyu. Ang tila ilusyon na liwanag, nang ito ay lumapit, ay sumabog na may napakalakas at nakakatakot na kapangyarihan. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang kalmado. Pagharap sa pagsabog ng liwanag na ito, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, at agad na lumitaw ang ginintoang liwanag. Sa sandaling ito, ang kamay ni Chinyu ay tila nilagyan ng ginto. Ito ay lubhang nakasisilaw, na halos imposibleng makakita ng malinaw. Sa susunod na segundo, inipon ni Chinyu ang lahat ng kanyang lakas at sinampal. Ang liwanag na ibinubuga ng Heaven Origin Bell ay agad na nakakalat. Ang unang elder na may hawak ng Heaven Origin Bell ay nakaranas ng backlash. Napaatras siya ng ilang hakbang at nagluwa ng subo ng dugo. Tinapakan ni Chinyu ang line word formula at agad na nagpakita sa harap ng unang elder. Bago pa siya makapag-react, inagaw na ni Chinyu ang Heaven Origin Bell sa kanyang mga kamay. Tiningnan ni unang elder ang walang laman na palad at agad na natigilan sa lugar. Ikaw, ako,
Ang unang elder ay labis na natarante at hindi man lang alam kung ano ang sasabihin. Ngumisi si Chinyu, nawala na rin ang Heaven Origin Bell, ano pa ang dapat mong asahan? Si Sima Bay ba ang nasa malayong lupain sa hilagang bahagi? O ang Sect Master ba sa Cultivation Mountain? Unang nakatitig si Elder habang nakadilat ang mga mata. Dahil sa takot ay walang tigil ang panginginig ng kanyang buong katawan. Chinyu? Ikaw. Pinapaalis mo ako sa pagkakataong ito, sabi ng unang elder na may nanginginig na boses. Gumisi si Chinyu at sinabing, kung tutuusin, ikaw ang unang elder ng Heavenly Cloud Sect. Kahit na mamatay ka, dapat kang mamatay ng may dignidad, tama? I don't want to die, sabi ng unang elder na may takot na ekspresyon. Please, huwag mo akong patayin. I will do anything for you in the future. As long as you spare my life. Habang sinasabi niya ito, lumuhad talaga ang unang elder. Sa pagtingin sa unang matanda sa ganoong kaawa-awang kalagayan, ang lahat ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Wala talagang backbone ang unang elder na ito. Bilang isang pag-iral sa itaas ng 10,000 tao sa ilalim ng isang tao sa sekta ng Heavenly Cloud, talagang napakawalang bisa niya ngayon. Chinyu? Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring iligtas mo ako, tumulo ang mga luha sa mukha ng unang elder, at medyo naawa siya. Gayunpaman, hindi na si Chinyu ang batang iyon nakakapasok lang sa Jiangho. Sanay na siya sa ganitong eksena kaya natural na wala siyang maramdaman na kahit katiting na awa sa kanyang puso. Nang makitang hindi pa rin nagpahayag ng paninindigan si Chinyu, ang unang elder ay nagmamadaling tumingin kay Dizun at nag-aalalang sinabi, Dizun, maaari akong ituring na iyong Panginoon. Ikaw, dali-dali akong tulungang humingi ng awa. Ibinuka ni Dizun ang kanyang bibig at magsasalita na sana, ngunit isang hakbang si Chinyu sa unahan niya at malamig na sinabi, nasabi ko na noon, sinumang humihingi ng awa ay haantong sa kanya. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, masunurin lamang na naisara ni Dizun ang kanyang bibig at umatras sa gilid. Mula minimum wage hanggang milyon-milyon, Jennifer's AI Journey. Ikinwento ng young millionaire from Lahog kung paano siya yumaman. Unang elder, maging isang matalinong tao sa iyong susunod na buhay. Narinig ang malamig na boses ni Chinyu. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng unang elder. Magsasalita na sana siya, ngunit ang kamao ni Chinyu ay isang hakbang sa unahan niya. Sa isang putok, ang ulo ng unang elder ay sumabog at naging isang madugong ambon. Ang kanyang primordial spirit na gustong tumakas ay napawi bago ito makatakas. Ang matangkad na katawan ng unang elder ay bumagsak ng husto sa lupa, na nagdulot ng mga alon ng alikabok. Natahimik ang lahat ng naroon. Bahagyang napabuntong hininga ang iba, habang ang iba naman ay puno ng emosyon. Sa mundong ito, kahit sino ay maaaring maging isang tumpok ng dilaw na dumi anumang oras, anuman ang posisyon nila. Ang kalupitan ng walang kamatayang mundo ng paglilinang ay nagparamdam sa lahat ng kaunting lamig. Ang unang matanda ay namatay ng ganoon. Ang hirap talagang isipin. Someone sighed. Oo, noon, makapangyarihan din ang unang elder. Alam ng Diyos kung gaano karaming tao ang namatay sa kanyang mga kamay. Hindi ko akalain na haantong siya sa ganito. Maliban sa pagbubuntong hininga sa pagkamatay ng unang elder, mas humanga sila sa lakas ni Chinyu. Madali niyang napatay ang unang matanda noong siya ay sumulong pa lamang sa makapangyarihang kaharian. Naabot pa niya ang antas ng 3 baliw at 3 ganap. Gaano siya kahusay sa hinaharap? Malamang na ma-reshuffle ang buong South Province. Pagkatapos batiin si Chinyu, sunod-sunod silang umalis. Tumingin si Chinyu sa Deputy Sect Master at sinabing, sa hinaharap, dapat kang maging kinatawan ng sekta ng Tianian. Medyo nabawasan din ang sama ng loob ng Deputy Sect Master kay Chinyu, kaya naging mas malumanay ang kanyang tono. Natatakot ako na ang aking katawan ay kailangang magpahinga ng ilang araw, sabi ng Deputy Sect Master. Napangiti si Chinyu. Hindi na siya nagsalita, bagkus ay tumingin kay Dizun. Dizun, dapat kang manatili. Ang paglilinang dito ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa iyo, sabi ni Chinyu.
Isang hakbang pasulong si Dizun at nagtanong, Guro, ano ang tungkol sa iyo? Sumulyap si Chinyu sa Cultivation Mountain at pagkatapos ay tumingin sa hilaga, at pagkatapos ay malamig na sinabi, gusto kong pumunta sa hilagang hangganan. Kabanata 1543, Pagpili ng walang hanggan. Ang hilagang hangganan. Pupunta rin ako. Nagboluntaryo si Dizun. Umiling si Chinyu. Sa iyong kasalukuyang cultivation, sayang kung pupunta ka. Manatili ka na lang dito ng masunurin. Dahil doon, tumango si Chinyu sa Deputy Sect Master at nagplanong umalis. Munting kaibigang Chin, mangyaring maghintay. Biglang ibinuka ng Deputy Sect Master ang kanyang bibig at tinawag si Chinyu. Lumingon si Chinyu para tingnan ang Deputy Sect Master at sinabing, Deputy Sect Master, hindi mo na kailangang manatili pa. Ang hilagang lupain ay gumawa ng maraming masasamang gawa. Talagang pupunta ako. Bakas ng kahihiyan ang bumungad sa mukha ng Deputy Sect Master. Umubo siya at sinabi, Young friend Chin, mali ang pagkakaintindi mo. Gusto ko lang hilingin sa batang kaibigan na si Chin na ibalik ang Heavenly Essence Bell. Ang Heavenly Essence Bell ay napakahalaga sa kasalukuyang Heavenly Cloud Sect, kaya agad na lumitaw si Chinyu na labis na napahiya. Nagmamadali niyang kinuha ang Heaven Origin Bell at ibinigay sa Deputy Sect Master. Matapos matanggap ng Deputy Sect Master ang Heaven Origin Bell, hindi napigilan ni Chinyu na magtanong, ang bagay na ito ay isa lamang artifact na nagbabalik ng walang laman. Wala itong gaanong gamit. Ganun ba talaga kahalaga ito sa sekta ng Tianyin? Matapos marinig ang mga salitang ito, isang bakas ng pangungutya ang sumilay sa mukha ng Deputy Sect Master. Gumisi siya at sinabi, iyon ay dahil hindi alam ng unang elder kung paano i-activate ang bagay na ito. Dahil ang bagay na ito ay tinatawag na Chenyuan Bell, natural na ang tunog ay ang numero 1 paraan ng pag-atake. Nakakalungkot na ang unang elder ay inilagay ang kariton sa harap ng kabayo at sinayang ang makalangit na kayamanan na ito. Biglang natauhan si Chinyu. Hindi nakakagulat na ang Chenyuan Bell ay pinahahalagahan. Matapos ibalik ang Chenyuan Bell, nagplano rin si Chinyu na umalis. Tuldok. Bago siya umalis, hindi niya maiwasang tumingin sa Cultivation Mountain. Ang Cultivation Mountain ay gaya ng dati. Nababalot ito ng makapal na ulap, na parang isang selyadong espasyo. Mga ad ng Pop Future. Gaano man kalaki ang kaguluhan na naranasan ng sekta ng Tianyin, ang Cultivation Mountain ay walang anumang reaksyon. Lalong naguluhan si Chinyu. Ano ang dahilan kung bakit hindi aalis sa bundok ang taong labis na nagpahalaga sa kanyang sekta kapag nahaharap sa panganib? Hindi nagpatuloy sa pag-iisip si Chinyu. Alam niyang hindi rin niya ito maiisip. Nakatingin sa Cultivation Mountain, tumalikod si Chinyu at umalis. Tuldok. Pagkatapos ng labanang ito, tahimik na nagbabago ang buong istruktura ng South Province. Sa mga sumunod na araw, halos lahat ay nag-uusap tungkol sa bagay na ito. Hindi nila maiwasang mabigla sa nakakatakot na lakas ng labanan ni Chinyu. Inilista pa ng ilang tao ang Chinyu at ang 3 kabaliwan at 3 ganap na magkasama. Sa kasalukuyang kakayahan ni Chinyu, tiyak na hindi siya mas mahina kaysa kay Yongji. Ang 3 baliw at 3 natatangi ay pantay-pantay. Hindi pa sila lumaban dati. Kung matatalo ni Chinyu si Yongji, nangangahulugan ito na hindi siya natatakot sa sinuman sa kanila. Maliban kay Xiaohai at ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, natatakot ako na walang sinuman sa buong South Province ang makakapagpabagsak sa Chinyu ng may 100% na katiyakan. Sa sandaling ito, sa Yongji City, nakahiga si Yongji sa sickbed, inaayos ang kanyang panloob na chi. Gayunpaman, kahit paano niya inayos ang kanyang estado ng pag-iisip, ang mayabang na mukha ni Chinyu ay hindi maiwasang pumasok sa kanyang isipan. This bastard. Biglang umupo si Yongji mula sa kama, medyo namutla ang mukha. Sa sandaling ito, lumakad pasulong ang isang ampon at bamulong, amang ampon, dapat tayong umalis sa South Province. Tinulyapan siya ni Yongji at malamig na sinabi, umalis ka. Bakit tayo aalis? Hindi ba't iyon ay isang nakakapanghinayang sumpa? Mga ad ng Pop Future. Pero,
Ang sekta ng Tianyan ay isang nakatagong panganib. Gumuso si Yongji at sinabing, nakagawa na ng lason ang unang elder na hinding-hindi niya sasalakayin ang ating walang hanggang lungsod sa hinaharap. Maaari bang kumatawan ang isang unang elder sa buong Heavenly Cloud Sect? Sa sandaling ito, isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit ang biglang lumitaw sa Eternal City. Kakaiba talaga ang aura niya. Sa bawat hakbang niya, ang paligid ay umaalo na parang tubig. Ang panloob na chi ng matanda ay lubhang kakaiba. Sumimangot si Yongji at malamig na nagtanong, sino ka? Ako ang nagligtas sa iyo, malamig na sabi ng matanda. Nagdilim ang ekspresyon ni Yongji at malamig niyang sinabi, kailan ko ba, Yongji, kailangan ko ng sinumang magligtas sa akin. Ikaw naman, dumating ng hindi inanyayahan. May respeto ka ba sa akin, Yongji? Pagkasabi nun ay biglang nagunat ng kamay si Yongji at hinawakan ang matanda. Gayunpaman, nang dumampi ang palad niya sa katawan ng matanda, dumiretso talaga ito. Nang makita ito ni Yongji, hindi maiwasang magbago ng husto ang kanyang ekspresyon. Anong klaseng spell ito? Ito ay talagang kakaiba. Hindi naniwala si Yongji at umatake ulit, pero ganun pa rin ang resulta. Dumaan lahat ng spell sa katawan niya. Parang hindi corporeal ang katawan niya. Ang pangunawa ng taong ito sa espasyo ay tiyak na hindi ko maihahambing, naisip ni Yongji sa kanyang puso, at bakas ng pawis ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa kanyang impresyon, maliban sa Sect Master ng Heavenly Cloud Sect, hindi pa siya nakakita ng ganoong nakakatakot na spatial spell. Sino ka ba talaga? Medyo natatakot na sabi ni Yongji. Home remedy para sa bingi, gamitin sa gabi. Ikinwento ng young millionaire from Lahog kung paano siya yumaman. Ang lalaking nakasuot ng itim sa tabi ng matanda ay agad na sumigaw, ito ang Panginoong Sima Bei ng ating hilagang lupain. Sima Bei. Natigilan si Yongji. Hindi ba si Sima Bei ang pinatay ni Qingyu? Bakit siya nagpakita ulit? At saka, hindi ba binata si Sima Bei? Bakit siya naging matanda ngayon? Tila napansin ni Sima Bei ang pagkalito ni Yongji at malamig na sinabi, sa tingin mo ba ay mapapatay ako ni Qingyu? Clone ko lang iyon. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, huminto sandali si Sima Bei bago nagpatuloy, ang katawan na ito ay isa lamang clone ko. Lalong nabigla ang ekspresyon ni Yongji. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng sobrang liit. Noon pa man ay iniisip ni Yongji ang kanyang sarili bilang isang top-notch martial artist, ngunit ngayon ay napagtanto niya na palaging may isang mas mahusay kaysa sa kanya. Sa harap ni Sima Bei, tila hindi niya magawang maging mayabang. Huminga ng malalim si Yongji at sinabing, bakit mo ako hinahanap? Malamig na sinabi ni Sima Bei, narito ako para sabihin sa iyo ang isang balita. Patay na ang unang elder. Ano? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Yongji. Nagpatuloy si Sima Bei, patay na siya, kaya natural na hindi magiging epektibo ang kanyang panunumpa. Sa tingin mo, hahanapin ka ba ng sektang Heavenly Cloud para ayusin ang puntos sa hinaharap? Ayon sa alam ko, ang Sect Master ng Heavenly Cloud Sect ay malapit nang lalabas sa seklusyon. Kapag nakalabas na siya, may kumpiyansa ka bang talunin siya? Ang ekspresyon ni Yongji ay sobrang hindi maganda tingnan, at ang kanyang noo ay natatakpan pa ng makapal na pawis. Noon pa man ay labis siyang natatakot sa Sect Master ng Heavenly Cloud Sect. Ang hindi maarok na pamamaraang iyon ay minsang naging bangungot ni Yongji. What exactly do you mean? Sabi ni Yongji na nakakunot ang noo. Walang pakialam na sinabi ni Sima Bei, narito ako para iligtas ka. Sa ngayon, ang tanging paraan mo para makalabas ay sumunod sa akin at magpasakop sa hilagang lupain. Sa sandaling tumuntong ka sa hilagang lupain, walang makakapatay sa iyo. Sa iyong mga kakayahan, ang hilagang lupain ay tiyak na aalagaan ka ng husto. Hindi napigilan ni Yongji ang malungkot na ekspresyon habang kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Ang kanyang layunin ay maging isang pinuno, at tiyak na hindi magpasakop sa iba. Ito rin ang dahilan kung bakit niya itinatag ang Yongji City at malawak na tinatanggap ang mga foster children. Siya ay nagtitipid ng kanyang enerhiya sa loob ng napakaraming taon, naghihintay ng pagkakataon. Isang pagkakataon na palitan ang sekta ng Tianyan.
Kabanata 1544, Konstitusyon ng natatanging sayaw. Nang makitang si Yongji ay malungkot at walang katiyakan, hindi nabalisa si Sima Bei. Malamig siyang tumingin kay Yongji at sinabing, "Siyempre, maaari ka ring manatili dito at hintayin ang Sect Master of the Heavenly Cloud Sect na lumabas sa pag-iisa. Sa iyong kakayahan, naniniwala akong kakayanin mo ito." Sabi ni Sima Bei sa kakaibang tono. Pagkasabi nito, tumalikod si Sima Bei at aalis na sana. Maghintay. Sa oras na ito, biglang tinawag ni Yongji si Sima Bei. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabi sa malalim na boses, "Kung sasali ako sa hilagang lupain, anong mga benepisyo ang makukuha ko?" Sa pagkakaalam ko, ang hilagang lupain ay hindi angkop para sa pagtatanim. Walang pakialam na sinabi ni Sima Bei, "Yongji, kailangan mong maunawaan na hindi ko hinihiling sa iyo na sumama sa hilagang lupain, ngunit upang iligtas ka." Sumubsob ang mukha ni Yongji. Hindi niya akalain na ganoon pala talaga kamayabang si Sima Bei. Sa sandaling ito, binago ni Sima Bei ang paksa at walang pakialam na sinabi, "Siyempre, kung sasali ka sa hilagang lupain, natural na magiging maganda ang pakikitungo sa iyo ng mga hilagang lupain. Kapag naalis na natin ang alinmang lugar sa katimugang rehiyon, ginagarantiyahan ko na uunahin kita. Bukod dyan, ituturo namin sa iyo ang mga lihim na sining ng Northern Lands ng libre. Sa iyong talento, kapag nakuha mo na ang lihim na sining ng Northern Lands, naniniwala ako na tiyak na magiging isa ka sa pinakamalakas na tao." Isang sampalan at matamis na date. Natural na naiintindihan ni Yongji ang loika na ito. Tuldok 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 tuldok. Gayunpaman, sa ngayon, wala siyang masyadong mapagpipilian. Sa sandaling nagsimula siya ng isang digmaan sa makalangit na sekta ng ulap, nangangahulugan ito na walang paraan. Damn it! Malungkot ang ekspresyon ni Yongji. Kung hindi dahil sa biglaang intervention ni Qinyu, hindi siya mahuhulog sa ganoong kalagayan. Bibigyan kita ng 3 araw para isaalang-alang ito. Hindi ko nahihintayin itong mag-expire, malamig na sabi ni Sima Bei. Pagkasabi nito, tumalikod si Sima Bei at umalis. Tuldok tuldok tuldok. Sa kabilang panig, ang makalangit na sekta ng ulap ay nagsimula ng muling itayo, at si Qinyu ay nagpaplanong magtungo sa hilagang lupain. Ngayon, ang reputasyon ni Qinyu ay lumaganap na sa buong katimugang lalawigan. Halos lahat ay alam ang magandang pangalan ni Qinyu at ang kanyang ipinagmamalaking tagumpay sa labanan. Sa langit, isang makadiyos na agila ang dumaan. Tingnan mo, ang makadiyos na agila ni Qinyu. Saan siya pupunta? Pupunta ba siya sa hilagang lupain? Hindi ko alam. Pagtingin sa direksyong ito, dapat siyang pumunta sa Mount Huaning. Kahit saan pumunta si Qinyu, hindi mabilang ang mga tingin niya. Naglakad siya hanggang sa bundok Huaning, nagbabalak na magpaalam kay Wendoan bago umalis. Gayunpaman, nang bumalik si Qinyu sa Mount Huaning, nagulat siya nang makitang napakasigla ng Mount Huaning ngayon. Ilang aura ang ibinubuga mula sa Mount Huaning, bawat isa ay napakalakas. Ang panloob na chi ay napakalakas. Bahagyang kumunat ang noo ni Qinyu. Isinaaktibo niya ang kanyang malungkot na banal na mata at tumingin sa Mount Huaning. Kasunod nito, napagtanto niyang bumalik na si Juwo. Maliban sa kanya, naroon din si Kuzo at ang iba pa. Bumalik na si Juwo. Hindi maiwasan ni Qinyu na mabigla. Wala siyang oras para isipin iyon. Agad niyang binawi ang kanyang anyo at sumugod sa direksyon ni Juwo. Sa pavilion, si Juwo ay umiinom ng alak at kumakain ng karne. Kung titignan ang kanyang namumula na mukha, siguradong marami siyang nainom na alak. Mabilis na naglakad si Qinyu at nagulat na sinabi, "Hindi ka ba nasa hilagang lupain? Bakit bigla kang bumalik?" Kumaway si Juwo kay Qinyu at sinabing, "Halika, halika, halika. Umupo ka kaagad. Uminom tayo ng mabuti." Gayunpaman, walang ganoong iniisip si Qinyu. May nangyari siguro para biglang bumalik si Juwo sa Mount Huaning. Ads by Pop Future. Umupo siya sa tabi ni Juwo nang may pagkabalisa at nagtanong sa malalim na boses, "Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang maaaring mangyari? Pilasan mo at uminom. Huwag kang magtanong ng walang taros." Juwo rolled his eyes.
Bagamat iyon ang nangyari, hindi pa rin mapalagay si Chinyu. Gayunpaman, walang sinabi si Juwo, kaya maaari lamang silang uminom ni Chinyu. Matapos ang 3 round ng inuman, pansamantalang natapos ang handaan. Sumunod si Chinyu sa likod ni Juwo. Gusto niyang tanungin siya tungkol dito, ngunit ginamit ni Juwo ang dahilan na hindi siya makainom bilang dahilan upang tumalikod at bumalik sa kanyang silid, hindi lumabas ng silid. Dahil dito, lalo pang naghinala si Chinyu, na dati nang naghinala. Ano ba talaga ang nangyari? Kumunat ang noo ni Chinyu. Mukhang hindi si Juwo ang karakter na ito. Tuldok tuldok tuldok. Nagkaroon ng lupain ng ganap na pagbabago sa bundok Huaning. Naliligo ito sa sikat ng araw sa araw at liwanag ng buwan sa gabi. Umupo doon si Chinyu at tumingin sa malayo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Nag-aalala ka ba kay Juwo? Sa sandaling ito, isang boses ang biglang nagmula sa likuran. Hindi lumingon si Chinyu. Bahagya lang siyang napabuntong hininga at sinabing, "Oo, paano ako hindi mag-aalala?" "Kuya Kuzu, may alam ka ba?" Umupo si Kuzu sa tabi ni Chinyu. May dogtail grass siya sa bibig niya. Medyo casual niyang sinabi, "Ano sa tingin mo ang nangyari?" Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, "Natatakot ako na si Juwo ay nasugatan." Bumalik siya upang magpagaling. Tamad na nag-inat si Kuzu at sinabing, kung nasugatan lang siya, sa palagay ko ay hindi na kailangang bumalik si Juwo mula sa hilaga. Sa sandaling sinabi niya ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Nagmamadali siyang tumingin kay Kuzu at sinabi sa malalim na boses, "Ano ang ibig mong sabihin?" Medyo naging solemn na din ang ekspresyon ni Kuzu. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, "Dapat ay malinaw na malinaw sa iyo ang tungkol sa talento ni Juwo. Hindi na niya kailangang mag-cultivate para mapalaki ang kanyang cultivation." Bahagyang tumango si Chinyu. Siyempre, alam niya ito. Nagpatuloy si Kuzu, "Lahat ng bagay ay may mga kalamangan at kahinaan. Ito ay pareho sa talento ni Juwo. Marami akong nabasang impormasyon at mga libro sa kasaysayan. Hinanap ko ang ganitong uri ng konstitusyon. Ang ganitong uri ng konstitusyon ay tinatawag na Nirvana Body. Ang mga magsasaka na may ganitong uri ng konstitusyon ay hindi lamang makapangyarihan at may talento, ngunit mayroon ding mga pamamaraan sa paglilinang na nakakainggit sa iba." Hindi nagsalita si Chinyu at hinintay na magpatuloy si Kuzu. Ipinagpatuloy ni Kuzu, "Ngunit, ayon sa impormasyong nabasa ko, ang maximum lifespan ng katawan ng Nirvana ay wala pang 1,000 taon, habang ang ganap na sayaw ay higit sa 800 taong gulang na." Ang ekspresyon ni Chinyu ay hindi maiwasang magbago. Sa madaling salita, naabot na ng ganap na sayaw ang limitasyon ng kanyang habang buhay. Paano ito naging posible? Para siyang maliit na loli na hindi pa lumaki. Walang sino man ang maaaring iugnay siya sa isang naghihingalong matandang lalaki. Tila nakita ni Kuzu ang pagkalito ni Chinyu, sinabi niya, "Huwag tingnan ang kasalukuyang ultimate dance na parang isang maliit na bata na hindi pa lumalaki." Ngunit ayon sa alam ko, sa mga huling taon ng kanyang buhay, ang kanyang hitsura ay mabilis na tumatanda hanggang sa siya ay maging isang matandang babae. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang ekspresyon ni Chinyu ay lalong naging pangit. Ang malalolili na si Juwo na iyon ay talagang tumatanda sa bilis na nakikita ng mata. Not to mention Chinyu, even Juwo herself probably not tolerate it, right? Kung gayon, mayroon bang anumang paraan upang masira ang konstitusyong ito? Tanong ni Chinyu. Napabuntong hininga si Kuzu at sinabing, "Wala pa akong nahanap na paraan para masira ito." "Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa?" Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang boses ni Juwo sa likuran nilang dalawa. Tamad na nag-inat si Kuzu at commendat kay Chinyu. "Wala akong sinabi. Aalis na ako." Ads by Pop Future. Pagkasabi nun, tumalikod na si Kuzu at aalis na sana. "Tumigil ka dyan." Gayunpaman, pinigilan ni Juwo si Kuzu. Kabanata 1544, Konstitusyon ng Natatanging Sayaw. Nang makitang si Yongji ay malungkot at walang katiyakan, hindi nabalisa si Sima Bei.
Malamig siyang tumingin kay Yongji at sinabing, "Siyempre, maaari ka ring manatili dito at hintayin ang sect master of the Heavenly Cloud Sect na lumabas sa pag-iisa. Sa iyong kakayahan, naniniwala akong kakayanin mo ito." Sabi ni Sima Bei sa kakaibang tono. Pagkasabi nito, tumalikod si Sima Bei at aalis na sana. Maghintay. Sa oras na ito, biglang tinawag ni Yongji si Sima Bei. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabi sa malalim na boses, "Kung sasali ako sa hilagang lupain, anong mga benepisyo ang makukuha ko?" Sa pagkakaalam ko, ang hilagang lupain ay hindi angkop para sa pagtatanim. Walang pakialam na sinabi ni Sima Bei, "Yongji, kailangan mong maunawaan na hindi ko hinihiling sa iyo na sumama sa hilagang lupain, ngunit upang iligtas ka." Sumubsob ang mukha ni Yongji. Hindi niya akalain na ganoon pala talaga kamayabang si Sima Bei. Sa sandaling ito, binago ni Sima Bei ang paksa at walang pakialam na sinabi, "Siyempre, kung sasali ka sa hilagang lupain, natural na magiging maganda ang pakikitungo sa iyo ng mga hilagang lupain. Kapag naalis na natin ang alinmang lugar sa katimugang rehiyon, ginagarantiyahan ko na uunahin kita. Bukod dyan, ituturo namin sa iyo ang mga lihim na sining ng Northern Lands ng libre. Sa iyong talento, kapag nakuha mo na ang lihim na sining ng Northern Lands, naniniwala ako na tiyak na magiging isa ka sa pinakamalakas na tao." Isang sampalan at matamis na date. Natural na naiintindihan ni Yongji ang loika na ito. Gayunpaman, sa ngayon, wala siyang masyadong mapagpipilian. Sa sandaling nagsimula siya ng isang digmaan sa makalangit na sekta ng ulap, nangangahulugan ito na walang paraan. Damn it! Malungkot ang ekspresyon ni Yongji. Kung hindi dahil sa biglaang intervention ni Chinyo, hindi siya mahuhulog sa ganoong kalagayan. "Bibigyan kita ng 3 araw para isaalang-alang ito. Hindi ko nahihintayin itong mag-expire," malamig na sabi ni Sima Bei. Pagkasabi nito, tumalikod si Sima Bei at umalis. Tuldok-tuldok-tuldok. Sa kabilang panig, ang makalangit na sekta ng ulap ay nagsimula ng muling itayo, at si Chinyu ay nagpaplanong magtungo sa hilagang lupain. Ngayon, ang reputasyon ni Chinyu ay lumaganap na sa buong katimugang lalawigan. Halos lahat ay alam ang magandang pangalan ni Chinyu at ang kanyang ipinagmamalaking tagumpay sa labanan. Sa langit, isang makajos na agila ang dumaan. Tingnan mo, ang makajos na agila ni Chinyu. Saan siya pupunta? Pupunta ba siya sa hilagang lupain? Hindi ko alam. Pagtingin sa direksyong ito, dapat siyang pumunta sa Mount Huaning. Kahit saan pumunta si Chinyu, hindi mabilang ang mga tingin niya. Naglakad siya hanggang sa bundok Huaning, nagbabalak na magpaalam kay Wendoan bago umalis. Gayunpaman, nang bumalik si Chinyu sa Mount Huaning, nagulat siya nang makitang napakasigla ng Mount Huaning ngayon. Ilang aura ang ibinubugo mula sa Mount Huaning, bawat isa ay napakalakas. Ang panloob na chi ay napakalakas. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Isinaaktibo niya ang kanyang malungkot na banal na mata at tumingin sa Mount Huaning. Kasunod nito, napagtanto niyang bumalik na si Juwo. Maliban sa kanya, naroon din si Kuzo at ang iba pa. Bumalik na si Juwo. Hindi maiwasan ni Chinyu na mabigla. Wala siyang oras para isipin iyon. Agad niyang binawi ang kanyang anyo at sumugod sa direksyon ni Juwo. Sa pavilion, si Juwo ay umiinom ng alak at kumakain ng karne. Kung titignan ang kanyang namumula na mukha, siguradong marami siyang nainom na alak. Mabilis na naglakad si Chinyu at nagulat na sinabi, "Hindi ka ba nasa hilagang lupain? Bakit bigla kang bumalik?" Kumaway si Juwo kay Chinyu at sinabing, "Halika, halika, halika. Umupo ka kaagad. Uminom tayo ng mabuti." Gayunpaman, walang ganoong iniisip si Chinyu. May nangyari siguro para biglang bumalik si Juwo sa Mount Huaning. Umupo siya sa tabi ni Juwo nang may pagkabalisa at nagtanong sa malalim na boses, "Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang maaaring mangyari? Pilasan mo at uminom. Huwag kang magtanong ng walang taros." Juwo rolled his eyes. Bagamat iyon ang nangyari, hindi pa rin mapalagay si Chinyu. Gayunpaman, walang sinabi si Juwo, kaya maaari lamang silang uminom ni Chinyu. Matapos ang 3 round ng inuman, pansamantalang natapos ang handaan. Sumunod si Chinyu sa likod ni Juwo.
Gusto niyang tanungin siya tungkol dito, ngunit ginamit ni Juwo ang dahilan na hindi siya makainom bilang dahilan upang tumalikod at bumalik sa kanyang silid, hindi lumabas ng silid. Dahil dito, lalo pang naghinala si Chinyu, na dati nang naghinala. Ano ba talaga ang nangyari? Kumunat ang noo ni Chinyu. Mukhang hindi si Juwo ang karakter na ito. Tuldok tuldok tuldok. Nagkaroon ng lupain ng ganap na pagbabago sa bundok Huaning. Naliligo ito sa sikat ng araw sa araw at liwanag ng buwan sa gabi. Umupo doon si Chinyu at tumingin sa malayo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Nag-aalala ka ba kay Juwo? Sa sandaling ito, isang boses ang biglang nagmula sa likuran. Hindi lumingon si Chinyu. Bahagya lang siyang napabuntong hininga at sinabing, "Oo, paano ako hindi mag-aalala?" Kuya Kuzu, may alam ka ba? Umupo si Kuzu sa tabi ni Chinyu. May dogtail grass siya sa bibig niya. Medyo casual niyang sinabi, "Ano sa tingin mo ang nangyari?" Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, "Natatakot ako na si Juwo ay nasugatan." Bumalik siya upang magpagaling. Tamad na nag-inat si Kuzu at sinabing, "Kung nasugatan lang siya, sa palagay ko ay hindi na kailangang bumalik si Juwo mula sa hilaga." Sa sandaling sinabi niya ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Nagmamadali siyang tumingin kay Kuzu at sinabi sa malalim na boses, "Ano ang ibig mong sabihin?" Medyo naging solemne din ang ekspresyon ni Kuzu. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, "Dapat ay malinaw na malinaw sa iyo ang tungkol sa talento ni Juwo. Hindi na niya kailangang mag-cultivate para mapalaki ang kanyang cultivation." Bahagyang tumango si Chinyu. Siyempre, alam niya ito. Nagpatuloy si Kuzu, "Lahat ng bagay ay may mga kalamangan at kahinaan. Ito ay pareho sa talento ni Juwo. Marami akong nabasang impormasyon at mga libro sa kasaysayan. Hinanap ko ang ganitong uri ng konstitusyon. Ang ganitong uri ng konstitusyon ay tinatawag na Nirvana Body. Ang mga magsasaka na may ganitong uri ng konstitusyon ay hindi lamang makapangyarihan at may talento, ngunit mayroon ding mga pamamaraan sa paglilinang na nakakainggit sa iba." Hindi nagsalita si Chinyu at hinintay na magpatuloy si Kuzu. Ipinagpatuloy ni Kuzu, "Ngunit, ayon sa impormasyong nabasa ko, ang maximum lifespan ng katawan ng Nirvana ay wala pang 1,000 taon, habang ang ganap na sayaw ay higit sa 800 taong gulang na." Ang ekspresyon ni Chinyu ay hindi maiwasang magbago. Sa madaling salita, naabot na ng ganap na sayaw ang limitasyon ng kanyang habang buhay. Paano ito naging posible? Para siyang maliit na loli na hindi pa lumaki. Walang sino man ang maaaring iugnay siya sa isang naghihingalong matandang lalaki. Tila nakita ni Kuzo ang pagkalito ni Chinyu. Sinabi niya, "Huwag tingnan ang kasalukuyang ultimate dance na parang isang maliit na bata na hindi pa lumalaki." Ngunit ayon sa alam ko, sa mga huling taon ng kanyang buhay, ang kanyang hitsura ay mabilis na tumatanda hanggang sa siya ay maging isang matandang babae. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang ekspresyon ni Chinyu ay lalong naging pangit. Ang malalolili na si Juwo na iyon ay talagang tumatanda sa bilis na nakikita ng mata. Not to mention Chinyu, even Juwo herself probably not tolerate it, right? Kung gayon, mayroon bang anumang paraan upang masira ang konstitusyong ito? Tanong ni Chinyu. Napabuntong hininga si Kuzo at sinabing, "Wala pa akong nahanap na paraan para masira ito." Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang boses ni Juwo sa likuran nilang dalawa. Tamad na nag-inat si Kuzo at commendat kay Chinyu. "Wala akong sinabi. Aalis na ako." Pagkasabi nun, tumalikod na si Kuzo at aalis na sana. "Tumigil ka dyan." Gayunpaman, pinigilan ni Juwo si Kuzo. Kabanata 1545, ang pagiging prangka ng ganap na sayaw. Si Kuzo, na aalis na, ay biglang nakaramdam ng pananakit ng ulo. Hinaplos niya ang kanyang ulo at sinabing, "Absolute dance, wala talaga akong sinabi." Huwag isipin na hindi ko narinig ito, ganap na sayaw rolled kanyang mga mata at sinabi. Nagmamadali din si Chinyu at sinabing, "Wala talaga akong sinabi. Nag-uusap lang kami." Nang walang sinasabi, umupo si Juwo sa balikat ni Chinyu. She shook her calves and said, "Narinig ko lahat ng sinabi mo.
It's about my constitution, right? Bahagyang nagbago ang mukha ni Chinyu. Narinig ito. Ito ay dapat na isang napakahirap na problema para tanggapin ni Juwo, tama ba? Buntong hininga. Sa oras na ito, bumantong hininga si Kuzo. Umupo siyang muli at dahan-daang sinabi, Chinyu, bilang isang nirvana body, natural na alam ni Juwo ang tungkol sa kanyang problema sa konstitusyon. Tungkol kay Juwo, ang kasalukuyang Chinyu ay hindi na katulad ng dati na Chinyu. Hindi nagtagal, pinatay niya ang unang elder at pinatay din ang isa sa mga clone ni Sima Bei. Tuldok 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 tuldok. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, agad na namutla si Juwo sa takot. Pinatay ang isa sa mga clone ni Sima Bei. Si Sima Bei ba iyon mula sa Northern Lands? Tumalon si Juwo mula sa katawan ni Chinyu at sinabing may gulat na ekspresyon. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, sa oras na iyon, nasugatan na siya. Gayunpaman, kahit na siya ay nasa pinakamataas na kalagayan, maaaring hindi ako matakot sa kanya. Ads by Pop Future. Nanlaki ang mga mata ni Juwo at sinabing, nagyayabang ka ba? Nakita ko na sa sarili ko ang kakayahan ni Sima Bei. Kahit ako ay wala akong lubos na kumpiyansa na pabagsakin siya. Ikaw, Juwo, huwag maliitin ang potensyal ng magulong katawan. Kumuha si Kuzo ng isang palayok ng alak sa kanyang baywang at humigop. Napatingin si Chinyu kay Kuzo nang may pagtataka at sinabing, Brother Kuzo, alam mo pa ang tungkol sa magulong katawan. Pinigay ni Kuzo ang kanyang mga kamay at hindi nagsalita. Hindi niya akalain na ganito pala ang kaalaman ng lalaking ito. Marami talaga siyang alam. Not bad, kid. Tumalon si Juwo at tinapik ang balikat ni Chinyu. Ang iyong kasalukuyang kakayahan ay malamang na hindi mas mababa kaysa sa akin, tama. Ngumiti si Kuzo at sinabi, ngayon, sinasabi ng labas ng mundo na ang kasalukuyang Chinyu ay maihahambing na sa 3 baliw at 3 ultimate. Not bad? Not bad. Tinapik ni Juwo ang kanyang maliit na kamay, mukhang tuwang-tuwa. Seryosong sinabi ni Chinyu, kaya maraming problema ngayon. Hindi na kailangang itago ito sa akin. Halimbawa, ang problema sa iyong katawan. Kinawian ni Juwo ang kanyang kamay at sinabing, wala iyon. Nag-enjoy ako sa loob ng halos 1,000 taon. Nabuhay ako ng sapat. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin sandali. Anumang problema ay may solusyon, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Pagkatapos, tumingin si Chinyu kay Juwo at sinabing, kung hindi ako makahanap ng solusyon sa timog na rehiyon, pupunta ako sa gitnang rehiyon. Kung hindi ko ito mahanap sa gitnang rehiyon, aalis ako sa banal na rehiyon at maglalakbay sa buong universo. Nang marinig ang mapagbigay na mga salita ni Chinyu, nakaramdam ng kaunting init sa kanyang puso si Juwo. Kahit na siya ay mukhang walang pakialam, siya ay isang babae pa rin. Sinong babae ang makakatanggap ng pagkawala ng kanyang hitsura, lalo na sa maikling panahon? Okay, huwag na nating pag-usapan ito. Iniba ni Kuzo ang paksa. Juwo, sabihin sa amin ang tungkol sa sitwasyon sa Hilagang Hangganan. Ang aming Chinyu ay nagpaplanong pumunta sa Hilagang Hangganan, pagbibiro ni Kuzo. Ads by Pop Future. Umupo muli si Juwo sa balikat ni Chinyu at sinabi sa malalim na boses, ang kasalukuyang sitwasyon sa Hilagang Hangganan ay hindi optimistiko. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu at sinabing, napakalakas ba ng kanilang mga tao? Ang pagiging malakas ay isang aspeto, sabi ni Juwo habang nasa pisngi niya ang kamay. Ang pinakamahirap na bagay ay ang kanilang spatial formation. Dahil ang hilagang at timog na rehiyon ay may patay na dagat na mahirap tumawid, ang mga tao sa hilagang rehiyon ay maaaring makapasok sa katimugang rehiyon, ngunit hindi tayo maaaring pumunta sa kanilang lumang kampo. Maraming beses, nang ang kanilang mga tao ay malapit ng patayin, sila ay pinabalik ng spatial formation. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, tama. Nakita ko ito sa sarili ko hindi pa lang. Wala bang solusyon? Tanong ni Kuzo. Sabi ni Juwo, oo, nag-iisip ng solusyon ngayon si Xiaohai. Mayroon siyang matapang at nakakabaliw na ideya. Anong ideya? Halos sabay na sabi ni Chinyu at Kuzo. Sinabi ni Juwo,
plano ng Xiaohai na piliting hilahin ang katimugang rehiyon at ang hilagang lupain. Tapilitin silang paghilain. Hindi maiwasan ni Qin Yu na matigilan. Oo, ang hilagang lupain at ang katimugang rehiyon ay unti-unting lumalapit, ngunit ayon sa aming mga kalkulasyon, aabutin ito ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon, patuloy ni Zhou. Ngunit ang 3 hanggang 5 taon ay masyadong mahaba. Ang gayong mahabang panahon ay sapat na para sa hilagang mga rehiyon upang maubos tayo hanggang sa mamatay, kaya plano ni Xiaohai na gumamit ng malupit na puwersa upang piliting hilahin ang dalawang malalaking plato na ito. Hindi napigilan ni Qin Yu na sabihin na may gulat na ekspresyon, hindi ba ito masyadong baliw? Oo. Inilahad ni Zhuo ang kanyang mga kamay. Baliw talaga ang lalaking iyon kapag gumagawa ng mga bagay-bagay. Natahimik sandali si Qin Yu bago sinabing, mayroon akong pangkalahatang pag-unawa. Aalis ako sa hilagang hangganan sa loob ng ilang araw. Bakit ka nagmamadali? Medyo nagulat na sabi ni Zhuo. Napangiti si Qin Yu at sinabing, walang oras na mawawala. Kung magtatagal ka, magbabago ang mga bagay. Nag-isip sandali si Zhuo at sinabing, kung gayon, hintayin mo ako sandali. Pagkasabi niyo na tumakbo siya palayo na parang usok. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Zhuo kay Qin Yu na may dalang pulseres. Ang pulseres na ito ay kumikislap sa kulay abo, at ito ay tila gawa sa kahoy. At sa bracelet na ito, may pamilyar na aura. Ang aura na ito ay ang panloob na chi ng walang laman. Kunin mo ito. Baka mailigtas nito ang iyong buhay, sabi ni Zhuo. Kinuha ni Qin Yu ang bracelet at nakangiting sinabi, ang panloob na Chi of the Void ay hindi dapat gaanong mahalaga sa akin, tama ba? Sabi ko sa'yo kunin mo, kaya kinuha mo na lang. Bakit ba ang dami mong kalokohan? Zhuo rolled her eyes. Sa isang magulong labanan, ang isang walang laman na artifact ay kapaki-pakinabang pa rin. Sa paglalahad ng paksang ito, biglang naisip ni Qin Yu ang Qingyan Forest. Hindi pa rin nagawang ipaghiganti ni Qin Yu ang puot sa Qingyan Forest. Ang pagkamatay ng pinuno ng grupo ay may kaugnayan kay Qin Yu. Pagkatapos mag-isip sandali, tumingin si Qin Yu kay Zhuo at sinabing, plano kong pumunta sa Hunter Organization. Ano ang pupuntahan mo doon? Nagtatakang tanong ni Zhuo. Kinawian ni Qin Yu ang virtual entity sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, ang virtual entity na ito ay hindi dapat may kumpara sa Whitebone Club ng Hunter Organization, tama ba? Siyempre hindi. Ang sabi ng alingawngaw na ang Whitebone Club ay sandata ng santo, ngunit hindi pa ito ganap na nabuhay muli, sabi ni Zhuo nang may katiyakan. Sa puntong ito, tila may naisip si Zhuo. Nagtataka siyang tumingin kay Qin Yu at sinabing, ano ang gagawin mo? Aagawin ko ito, malamig na sabi ni Qin Yu. Snatch it over. Qin Yu, huwag mong maliitin ang malaking Whitebone Club na iyon. Kahit na napakalakas mo ngayon, tiyak na hindi ka katugma sa malaking Whitebone Club na iyon. Gumisi si Qin Yu at sinabing, ang magagandang bagay ay nakasalalay sa kung sino ang mayroon nito. Bukod dito, mayroon ding makapangyarihang mahiwagang artifact si Qin Yu sa kanyang mga kamay. Isinasantibi ang banal na larawan, ang baras na bakal na ito lamang ay sapat na upang painumin sila ng isang palayok ng alak. Kabanata 1546, larawan isa sa kailaliman ng Qingyan Forest. Parehong iniisip sina Kuzo at Zhuo. Pareho nilang nadama na hindi dapat makipagsapalaran si Qin Yu. Ang organisasyon ng mangangaso ay umiral ng napakaraming taon. Maraming sekta ang nagnanais sa kanila, ngunit sa huli, ang mga resulta ay walang kabuluhan. Qin Yu, ang iyong paglalakbay sa pagkakataong ito ay masyadong mapanganib, sabi ni Kuzo. Napangiti si Qin Yu at sinabing, napakalaki ng Heavenly Cloud Sect, ano ang huling resulta? Natigilan si Kuzo, pagkatapos ay tumawa siya at sinabing, may katuturan iyon. Ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at sinabing, Brother Kuzo, huwag kang mag-alala. Alam ko kung ano ang gagawin. Bagamat may sandata si Zhongwo, sa kanyang kakayahan, maaaring hindi niya ito ma-activate. Tila gustong hikayatin ni Kuzo si Qin Yu, ngunit naramdaman niyang hindi niya kayang hikayatin si Qin Yu.
Sa huli, umiling siya at walang sinabi. Ang Green Rock Forest ay misteryoso at hindi mahuhulaan. Hindi ko alam kung gaano karaming mga kayamanan ang nahukay sa Green Rock Forest, biglang sabi ni Kuzu. Kahit na ang banal na rehiyon ay walang katulad na malawak, sa katotohanan, napakakaunting pagmimina sa Green Rock Forest. Kung pupunta ka sa Green Rock Forest, maaari kang makakuha ng isang bagay. Ang mga salita ni Kuzu ay malinaw na may nakatagong kahulugan. Likas na naiintindihan ni Chinyu. At ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa Green Rock Forest ay isa rin sa kanyang mga layunin. Kasunod nito, tumingin si Chinyu kay Juwo. Lumipat siya sa harap ni Juwo at sinabing, ano ang nararamdaman mo ngayon? Masama ba ang pakiramdam mo? Pinaikit ni Juwo ang kanyang mga mata at sinabing, anong kakulangan sa ginhawa ang mayroon ako? Kaya kung kumain, uminom, at matulog hanggat gusto ko. Tuldok 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 tuldok. Kahit na ganoon ang nangyari, alam ni Chinyu sa kanyang puso na ang kasalukuyang pisikal na kondisyon ni Juwo ay tiyak na hindi kasing relax gaya ng sinabi niya. Si Juwo ay palaging malakas. Kung hindi dahil sa kanyang discomfort, hindi na sana siya babalik sa Mount Wanning mula sa Hilaga. Ads by Pop Future. Kung gayon, ingatan mo ang iyong sarili. Aalis muna ako, sabi ni Chinyu. Pagkatapos magpaalam kay Juwo, Kuzu, binalak ni Chinyu na umalis papuntang Qingyan Forest. Ipapaalas na kita. Lumakad si Kuzu at sinamahan si Chinyu hanggang sa gate ng bundok ng Mount Wanning. Chinyu? Natatakot ako na si Juwo ay hindi magiging kalmado gaya ng sinabi niya, sabi ni Kuzu sa malalim na boses. Napatingin si Chinyu kay Kuzu nang may pagtataka at ngumiti. Nagkatugma ang ating mga iniisip. Kuya Kuzu, gusto kong humingi ng pabor sa iyo, sabi ni Chinyu na may tame-time na ekspresyon. Bahagyang tumango si Kuzu, na nagpapahiwatig na magpatuloy si Chinyu. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, ang napakaraming bulaklak ni Juwo ay talagang isang mahusay na sandata sa pagpatay para sa hilagang lupain. Hindi maganda ang pisikal na kondisyon ng Absolute Dance ngayon. Nag-aalala ako na samantalahin ng mga hilagang lupain ang pagkakataong maghayganti, kaya habang wala ako, sana ay maalagan mo siya. Kinuha ni Kuzu ang prasko ng alak at humigop. Dahan-dahan niyang sinabi, sige, gagawin ko ang lahat. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Pagkatapos, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad niyang tinawag ang Divine Eagle at dumiretso sa Green Rock Forest. Sa kasalukuyang estado ni Chinyu, hindi siya natatakot sa sinuman. Ang lakas ng isang makapangyarihang realm cultivator ay sapat na para tumayo siya sa tuktok ng South Province. Sumakay si Chinyu sa Divine Eagle at tumawid sa kalangitan, dumiretso sa Green Rock Forest. Pagkalipas ng 2 araw, dumating si Chinyu malapit sa berdeng kagubatan ng bato. Sa gitna ng Green Rock Forest at Gu City, isang malaking kastilyo ang naitayo sa ilang sandali. Sa sandaling ito, ang paligid ng kastilyong ito ay napuno ng mga tao at panloob na chi. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu at sinabi sa mahinang boses, kailan itinayo ang gayong kastilyo dito? Baka ang mga inapo ng mga aristokratikong pamilya ay nagpaplanong magtatag ng pundasyon dito. Sa pag-iisip nito, ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at agad na pinaandar ang kanyang nasirang mata ng Diyos, dumiretso sa kastilyo. Ads by Pop Future. Nakita niya na ang kastilyo ay puno ng mga tao, at mayroong isang malaking grupo ng mga tao na nagtipon sa pasukan. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Nag-isip sandali si Chinyu, ngunit sa huli, nagpasya siyang pumunta at tingnan. Sa makatuwid, inalis niya ang banal na agila, tumalon pababa mula sa langit, at naglakad patungo sa pintuan. Habang nasa daan, tumingin si Chinyu sa mga taong nakapaligid sa kanya at nagtanong, Kabayan Dawis, sino ang nagtayo ng kastilyong ito at kailan? Sinabi ng mga tao sa paligid niya, hindi mo pa rin alam. Magsisimula na ang Qingyan Forest Auction. Qingyan Forest Auction. Ano iyon? Nagulat na sabi ni Chinyu. Ngumiti ang tao at sinabing, maraming kayamanan sa Qingyan Forest. Tuwing 30 taon, isang kastilyo ang itatayo dito upang i-auction ang mga kayamanan.
Ang bulong-bulungan ay ang mga kayamanang ito ay kinuha mula sa kaibuturan ng Qingyan Forest. Mahiwagang sinabi ng tao. Hindi nito maiwasang mamaatlas sa takot si Qingyu. Kinuha mula sa kailaliman ng Green Rock Forest. Sino kaya ang makakagawa niyan? Kailangang malaman ng isang tao na ang mabangis na hayop sa gilid ng berdeng kagubatan ng bato ay isang bagay na kahit na ang makapangyarihang mga eksperto sa kaharian ay hindi makayanan, lalo pa sa kailaliman. Kung gayon, sino ang nag-organisa ng Green Rock Forest Auction? Tanong ni Qingyu na may matinding pagtataka. Nang marinig niya ito, isang hint ng misteryo ang bumungad sa mukha ng taong iyon. Lumapit siya sa tenga ni Qingyu at bumulong, ang sabi-sabi na ang Qingyan Forest Auction ay inorganisa ng isang taong lumabas mula sa kailaliman ng Qingyan Forest. Ang mga kayamanan na iyon ay ibinigay din niya. Yes. Hindi napigilan ni Qingyu na huminga ng malamig. Isang taong lumabas mula sa kailaliman ng Qingyan Forest. Anong uri ng pag-iral iyon? Siyempre, alamat lang iyon. Sa anumang kaso, walang nakakita nito dati. Tapos, ngumiti ang taong iyon at sinabi. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, mas naging interesado si Qingyu sa Green Rock Forest Auction. Walang iniisip, agad siyang naglakad patungo sa entrance ng auction. Pagdating lamang sa pasukan, nalaman ni Qingyu na ang mga kinakailangan para makasali sa auction na ito ay medyo malupit. Maliban sa pagkakaroon ng mga kinakailangan para sa lakas at pera, ang pinaka-nakapagtataka ay ang huli. Ang mga itinerant cultivator lamang ang maaaring lumahok sa auction na ito. Anong uri ng mga patakaran ito? Hindi napigilan ni Qingyu ang mahinang pag-ungol. Iniwas niya ang tingin sa likuran niya at nakita niyang maraming tao ang nakatayo sa pintuan. Lahat ng mga taong ito ay may mga logo ng mga pangunahing sekta sa kanila. Maliwanag, may hinihintay sila. Talagang kakaiba. Hindi napigilan ni Qingyu na mapangiti ng mapait. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig si Qingyu ng isang auction para sa mga itinerant cultivator. Sa kabutihang palad, si Qingyu ay hindi sumali sa anumang sekta, kaya madali niyang naipasa ang kanilang pagsusulit. Ang Qingyan Forest Auction ay gaganapin sa alas 8 ng umaga. Maghintay sa labas, sabi ng magsasaka na namamahala sa pagbabantay sa pinto. Napatingin si Qingyu sa cultivator. Iniunat niya ang isang hibla ng banal na kahulugan, nais na subukan ang kanilang lakas. Gayunpaman, nang dumaan ang divine sense ni Qingyu sa kastilyo, agad itong naputol. Mukhang ang taong nagtayo ng kastilyong ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Nanliit ang mga mata ni Qingyu habang siya ay mahinang bumantong hininga. Kasalukuyang gabi na, at may isang buong gabi pa bago magsimula ang auction. Si Qingyu ay hindi nagmamadali. Nakahanap siya ng mauupuan at dahan-dahang hinintay ang pagsisimula ng auction. Tinagtagal ay sumapit ang gabi, at parami ng parami ang mga tao sa pasukan. Ang mga tao mula sa sekta ay tila nagsisikap na lubid sa mga itinerant cultivator na ito. Nag-alok sila ng labis na kanais-nais na mga kondisyon, umaasa na ang mga nagliliwaliw na magsasaka ay tutulong sa kanila na ibenta ang mga kayamanan sa auction. Gumamit ng pamimilit at pang-engganyo ang mga sekta na ito upang pasulungin ng maraming itinerant cultivators ang kanilang mga kahilingan. Siyempre, marami ring makapangyarihang nagliliwaliw na magsasaka na hindi pinansin ang mga sekta na ito. Hindi nagtagal, si Qingyu ay tinarget ng sekta. Dalawang lalaking nakasuot ng brocade robe ang naglakad patungo kay Qingyu. Kabanata 1547, Banal na Katawan. Ang dalawang taong ito, isang matanda at isang bata, ay medyo marangya ang pananamit. Bakas din sa kanilang mga mukha ang isang bahagyang nakikitang pagmamataas. Napakabilis, naglakad sila sa harap ni Qingyu. Munting kaibigan, nandito ka rin ba para sa Qingyan Forest Auction? Tanong ng matanda na may magandang ekspresyon. Bahagyang tumango si Qingyu at sinabing, hindi masama. Nagpatuloy ang matanda, sa pagtingin sa iyong mga damit, dapat ay isang itinerant cultivator ka. Hayaan mong ipakilala kita. Ako ay isang elder ng Beacon Tower. Ang pangalan ko ay Li Feng. Napabuntong hininga si Qingyu at pagkatapos ay nagtanong, ano ang problema?
Ngumiti si Li Feng at sinabing, "Kabataang kaibigan, ang ating Beacon Tower ay interesado sa Green Rock Forest Auction. Gayunpaman, dahil sa ating katayuan, hindi tayo makapasok. Siguro kung matutulungan mo kaming maghanap ng ilang mahiwagang artifact. Huwag mag-alala, babayaran namin ito. Pagkatapos ng bagay na ito, tiyak na gagantimpalaan ka namin ng malaki." Tumayo si Chinyu at magalang na sumagot, "Paumanhin, interesado rin ako sa Green Rock Forest Auction. Kung ang iyong sekta ay handang magbayad para sa mga bagay na gusto ko, maaari kong isaalang-alang ito." "Anak, sobra ang hinihingi mo." Sigaw ng binata sa tabi niya. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, "Sinabi ko lang ang mga kondisyon ko. Hindi kayo papayag. Kabayaran lang ito. Bakit ka nagagalit?" Ibinuko ng binata ang kanyang bibig at magsasalita na sana, ngunit pinigilan ni Li Feng. Ngumiti si Li Feng at sinabi, "Kabataang kaibigan, ang iyong mga kondisyon ay talagang medyo malupit. Patawarin mo kami sa hindi namin pagsang-ayon, ngunit handa akong magbayad ng 1,000,000 spirit coins. Paano na?" Paumanhin, napakalinaw na ng aking mga kondisyon. Umiling si Chinyu at sinabi, "Tuldok tuldok 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 tuldok. Bata, walang manggahas na tanggihan ang Beacon Tower ko." Sigaw muli ng binata. This time, hindi na siya pinigilan ng matandang katabi niya. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ngumisi si Chinyu at sinabing, "So, anong Beacon Tower? Hindi ko pa narinig." Sa pagkakataong ito, kahit ang matanda ay hindi na napigilan. Ads by Pop Future. Sa malungkot na mukha, sinabi niya, "Munting kaibigan, maaari mo kaming tanggihan, ngunit medyo labis na insultuhan ang aming Beacon Tower. Ang taong nagpapahiya sa iba ay palaging mapapahiya. Sa tingin ko dapat ay malinaw sa iyo ang prinsipyong ito," sabi ni Chinyu na may malamig na mukha. "Munting kaibigan, hindi kami makakapasok sa Qingyan Forest Auction dahil sa aming katayuan. Napakahirap bang humingi ng pabor sa iyo?" Sabi ni Li Feng na may hindi magiliw na tono. Ngumisi si Chinyu, "Kung gayon, bakit hindi ka nalang umalis sa Beacon Tower? Brat, sa tingin ko ay nililigawan mo si kamatayan." Agad na nagalit ang binata, at isang malakas na panloob na chi ang lumabas sa kanyang katawan. Masungit din ang mukha ng matandang katabi niya at hindi umimik. Gayunpaman, mayroong isang bahagyang nakikitang layunin ng pagpatay mula sa kanyang katawan. "Ano ang gusto mo?" tanong ni Chinyu. Malamig na sinabi ng binata, "Ngayon, kailangan mong pumayag. Kung hindi ka pumayag, kailangan mong pumayag." Nang malapit nang magalit si Chinyu, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Pagkatapos, binago ni Chinyu ang kanyang ekspresyon at nakangiting sinabi, "Kung ganoon nga, papayag ako sa iyo." Nang marinig ito, inisip ng dalawang tao na natatakot si Chinyu at agad na nagsabi, "Ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari. Hindi masama." Nagpatuloy si Chinyu, "Nagtataka ako kung magkano ang planong bayaran ng iyong sekta para dito." Nanginginig ang palad ng matanda. Naglabas siya ng card at ibinigay kay Chinyu. "Mayroong 100,000,000 mga spirit coins dito. Hanggat ito ay isang mahiwagang artifact, kukunin namin ito," sabi ng matanda. "Kung maaagaw mo man o hindi, depende yan sa kakayahan mo." Tiningnan ni Chinyu ang card at hindi maiwasang mapangiti sa kanyang puso. Itinago niya ang card at tumango, "Sige, susubukan ko ang lahat." Parang ganyan. Ngumuso ang binata. Ngumiti ang matanda at sinabing, "Hihintayin ko ang mabuting balita mo bukas." "Sige. Walang problema." Tumango si Chinyu at sinabi. Ads by Pop Future. Pagkaalis nila, nilero ni Chinyu ang card at hindi niya maiwasang mapangiti. Sa panahon ngayon, mayroon pa ring mga namimigay ng pera ng libre. Nagkataon lang na medyo masikip ang pananalapi ni Chinyu. Ito ay isang magandang paraan upang kumita ng pera. Sa pag-iisip nito, tumayo lang si Chinyu at tinanong ang bawat sekta. Pinigilan ni Chinyu ang kanyang panloob na chi at nagpanggap na isang mahina. Hanggat ito ay isang dominanteng sekta, hindi pinabayaan ni Chinyu ang sinuman sa kanila.
Pagkatapos ng isang round, nakakolekta si Chinyu ng kabuoang 800 milyong spirit coins at ipinangako sa kanila na gagawin niya ang kanyang makakaya upang ipaglaban ang mga kayamanan para sa kanila. Siyempre, puro kalokohan lang ang lahat ng ito. Walang intensyon si Chinyu na ibalik ito. 800 milyong spirit coins. Maituturing akong mayaman, naisip ni Chinyu sa sarili. Gamit ang 800 milyong spirit coins na ito, magkakaroon ng kumpiyansa ang auction bukas. Tuldok. Kinabukasan. Lumiwanag lang ang langit nang tumayo si Chinyu at naglakad patungo sa auction. Sa oras na ito, marami na ang nagtipon sa auction, naghihintay na makapasok. Makalipas ang halos 10 minuto, sa wakas ay pumasok si Chinyu sa auction house. Ang mga dekora sayon sa auction house ay napakakaraniwan. Ang sukat nito ay mas mababa pa sa sukat ng auction house ng Gu City. Gayunpaman, sa auction house na ito, naramdaman ni Chinyu ang hindi malinaw at misteryosong panloob na chi. Ang panloob na chi na ito ay hindi masasabing makapangyarihan, ngunit ito ay nagparamdam sa mga tao ng takot mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Marahil ay dahil sa kadahilanang ito kaya maraming mga sekta ang hindi nang ahas na pumasok ng padalos-dalos. Nakahanap ng upuan si Chinyu at umupo, naghihintay na magsimula ang auction. Makalipas ang halos 10 minuto, isang napakatangkad na lalaki ang lumitaw sa entablado. Ang taong ito ay hindi bababa sa 3 metro ang taas, at ang mga kalamnan sa kanyang katawan ay napakakapal. Bagamat hindi maramdaman ni Chinyu ang panloob na chi sa kanyang katawan, ang kanyang anyo lamang ay nagulat pa rin si Chinyu. Maaaring ilang uri ng tribo ang nakatira sa kailaliman ng Green Rock Forest. Nag-isip si Chinyu sa kanyang puso. Ang mga tao sa entablado ay malinaw na naiiba sa mga ordinaryong magsasaka, at hindi maiwasang maghinala ng kanilang pinagmulan. Ilang saglit pa, dahan-dahang sumara ang pinto, at sa entablado, may lumitaw na 3 lalaki na magkatulad na matangkad. Nakatayo sila sa likod, hindi umiimik, parang may hinihintay. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng cheongsam. Ang hitsura ng babae na ito ay puno ng alindog, at ang kanyang taas ay hindi bababa sa 1.75 metro. Sa mga kababaihan, siya ay itinuturing na isang napakataas na tao. Welcome sa Qingyan Forest Auction, sabi ng babae mula sa itaas. Ako ang host ng auction na ito. Ang pangalan ko ay Zia Z. Pagkatapos, binasa ni Zia Z ang mga patakaran ng auction na ito. Halimbawa, hindi maaaring makipaglaban ang isa sa kanilang sarili sa auction. Ang mga patakaran ay hindi gaanong naiiba sa mga ordinaryong auction. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata, at mas lumakas ang pagdududa sa kanyang puso. Sa puso niya, nagkaroon pa siya ng matapang na ideya. Matapos basahin ni Zia Z, dahan-dahan siyang umatras sa gilid. Ang matatangkad at malalakas na lalaki ay may dalang malaking bronze box. Napakalaki ng kahon, parang kabaong. Kahit na ito ay malayo, ramdam pa rin ng isa ang panloob na chi mula sa kabaong. Ang unang bagay ay isang bangkay, sabi ni Zia Z. Pagkasabi niya nito ay biglang nagkagulo. Natigilan ang lahat. Isang bangkay. Ang unang item para sa auction ay talagang isang bangkay. Ang bangkay na ito ay hindi isang ordinaryong katawan, ngunit isang banal na katawan. At saka, noong ito ay buhay pa, ito ay nasa reversion void stage, nakangiting sabi ni Zia Z. Kabanata 1548, Beast Spirit Peel. Nang marinig ang mga salita ni Zia Z, lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Isang pisikal na katawan sa reversion void stage. O isang banal na katawan. Kailangang malaman ng isa na ang banal na katawan ay isa sa pinakamakapangyarihang katawan sa ngayon. Matapos makapasok sa gayong banal na katawan, sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang pisikal na katawan? Ngunit bakit ang isang banal na katawan sa reversion void stage ay mamamatay sa Green Rock Forest? Ano nga ba ang nasa kailaliman ng Green Rock Forest? Kahit na ang isang banal na katawan ay mamamatay pagkatapos pumasok. Nakatutok ang mga mata ni Chinyu sa bangkay. Pinuksan niya ang malungkot na banal na mata at maingat na sinuri ito.
Ang ikinagulat ni Chinyu ay ang katawan na ito ay walang anumang panlabas na pinsala at tila nasa perpektong kondisyon. Ngunit kung walang mga panlabas na pinsala, paano ito namatay? Maaari bang na ang primordial spirit ay nabura? Biglang naisip ni Chinyu ang isang posibilidad. Hindi niya napigil ang huminga ng malamig. Kailangang malaman ng isang tao na ang katawan ng isang banal na katawan ay hindi mas mababa sa isang magulong katawan, hindi pa banggitin na ito ay isang tao sa reversion void stage. Napakahirap sirain ang ganoong katawan, kaya napakataas ng posibilidad na maalis ang primordial spirit. Walang sinabi si Chinyu. Hindi nito maiwasang mapaalalahanan siya. Tuldok 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 tuldok. Marahil maliban sa isang makapangyarihang katawan, kinakailangan na itaas ang primordial spirit. Ang panimulang presyo para sa katawan na ito ay 200 milyong spirit coins, at ang bawat pagtaas ay dapat na hindi bababa sa 50 milyon, sabi ni Ziazi sa ngayon. Nang marinig ito, tumahimik ang lahat ng naroroon. Ang isang banal na katawan sa yugto ng reversion void ay mahalaga, ngunit ang presyo na ito ay medyo masyadong mahal. Ito ay isang magandang pagpipilian upang bigyan ang katawan na ito sa bakal na itlog, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ads by Pop Future. Sa pag-iisip nito, agad na itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay. Okay, ang ginoong ito ay nag-aalok ng 200 milyon. Mayroon bang sino mang maaaring mag-alok ng mas mataas na presyo? Tanong ni Ziazi. 250 milyon, sabi ng isang hindi kalayuan. Walang iniisip, itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay, 300 milyong spirit coins. 350 milyon. 400 milyon. 450 milyon. Panipi tuldok 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 panipi. Sa lalong madaling panahon, ang presyo ay umabot sa 600 milyon. Nangako si Chinyu na maghahanap ng katawan para sa bakal na itlog, kaya determinado si Chinyu na makuha ang banal na katawan na ito. Nang walang pag-iisip, direkta niyang itinaas ang presyo sa 700 milyon. Hindi naman sa kanya ang pera, kaya napaka-convenient na gastusin ito. Matapos ang presyo ay umabot sa 700 milyon, ang karamihan ng tao ay tila nahulog sa katahimikan. Ang ganoong mataas na presyo ay talagang isang astronomical figure para sa isang itinerant cultivator. Inilibot ni Ziazi ang kanyang tingin sa karamihan. Pagkatapos niyang sumigaw ng 3 beses, ang banal na katawan na ito ay pag-aari ni Chinyu. Ang katawan na ito, para sa akin. Sa sandaling ito, ang boses ng Heavenly Blood Rainbow ay biglang nagmula sa spatial magic artifact ni Chinyu. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, masyado kang nag-iisip. Marami kang nagawang masasamang bagay. Hindi na masama na pabayaan kitang mabuhay, ngunit gusto mo pa rin ng isang banal na katawan. Sabi ng Heavenly Blood Rainbow na may pagkadismaya, Chinyu, nangako ka sa akin noon na basta makikipagtulungan ako sa iyo, hahanap ka ng katawan para sa akin. Ngumiti si Chinyu at sinabi, nangako nga ako sa iyo, ngunit hindi ko sinabi kung kailan ko ito tutuparan. Ads by Pop Future. Ikaw. Galit na galit si Heavenly Blood Rainbow, ngunit wala siyang magawa kay Chinyu. Kailangan pa rin ni Chinyu ng Heavenly Blood Rainbow, kaya pinalambot niya ang kanyang tono at sinabing, sige, ang katawan na ito ay regalo ko sa aking kaibigan. Huwag kang mag-alala, kung may angkop na pagkakataon, hahanapan kita ng katawan. Sa oras na ito, inilabas na ni Ziazi ang pangalawang mahiwagang artifact. Ito ay isang mahiwagang artifact. Bagamat ang magical artifact na ito ay hindi isang void-level artifact, ito ay isang earth-rank magical artifact. Kahit na ang mga artifact sa antas ng walang bisa ay nahahati sa iba't ibang antas. Halimbawa, ang Silver Spring ni Zuo Jing ay isang earth-rank void-level artifact. At ang Heavenly Essence Bell ng Heavenly Cloud Sect ay isang mababang antas ng heaven-rank magical artifact. Ang mahiwagang artifact na ito ay sa wakas ay naibenta sa halagang 130 milyong spirit coins. Matapos bilhin ang banal na katawan na ito, wala pang 200 milyong spirit coins ang natitira sa Chinyu. Sa makatuwid, maliban na lamang kung ito ay isang napakakaakit-akit na kayamanan, tiyak na hindi ito ibebenta ni Chinyu.
Ang ikatlong item sa auction ay isa ring mahiwagang artifact, at ang presyo ay 230 milyon. Ang pang-apat ay isang pamamaraan ng paglilinang sa ranggo ng langit, at ang presyo ay kasing taas ng 500 milyon. Ang ikalima, ang ika-anim. Sa isang kisap mata, siyam na kayamanan ang matagumpay na nai-auction. Si Chinyu ay lubos na naantig sa siyam na kayamanang ito, ngunit siya ay nakatitig lamang ng walang magawa habang ang mga kayamanan ay kinuha ng iba. Hindi katakataka na maraming tao ang pinipiling pumatay at magnakaw. Masasabi ko, ang mga kayamanang ito ay talagang masyadong mapang-akit, sabi ni Chinyu sabay buntong hininga. Napabuntong hininga din si Chinyu. Marahil ay oras na para maghanap ng pagkakataon para kumita ng pera. Maging sa mundo ng paglilinang, kailangan ng pera para suportahan ito. Ang susunod na item para sa auction ay isang pill formula na tinatawag na Beast Spirit Pill, dahan-daang sabi ni Zia Z. Nang marinig ang pangalang ito, hindi mapigilan ni Chinyu na ipikit ang kanyang mga mata. Beast Spirit Pill. Ano iyon? Pagkatapos ng auction na ito, tila may napansin si Chinyu. Sa buong auction, wala ni isang bagay ang nauugnay sa isang demonyong hayop. Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan. Kailangang malaman ng isa na ang kalaliman ng Green Rock Forest ay ang teritoryo ng demonic beasts. Karaniwan, ang pinakakaraniwang kayamanan doon ay ang laman at buto ng mga demonyong hayop. Gayunpaman, ang buong auction ay napuno ng mga diskarte sa paglilinang at mahiwagang artifact. Wala ni isa sa kanila ang may kaugnayan sa mga demonyong hayop. Kasama ang matataas na figure ni Zia Z at ng iba pa, hindi maiwasan ni Chinyu na maghinala na ang tribong ito sa kailaliman ng berdeng kagubatan ng bato ay nauugnay sa mga demonyong hayop. Ang Spirit Beast Pill ay isang espesyal na uri ng pill. Ang pag-inom ng pill na ito ay maaaring magpapataas ng pisikal na katawan at lakas ng isang tao. Sa madaling salita, pagkatapos uminom ng Spirit Beast Pill, ang isang tao ay pansamantalang magkakaroon ng pangangatawan ng isang demonyong hayop, dahan-daang sabi ni Zia Z. Nang sabihin ng mga salitang ito, ang buong eksena ay agad na napuno ng pagkabigla. Ang ganitong uri ng medicinal pill ay talagang isang top-notch killing weapon sa isang malaking labanan. Lalo na sa isang malaking labanan tulad nito sa Hilagang Lupain. Kung ang lahat ng kalahok na magsasaka ay ubusin ang Beast Spirit Pill, ang mga kahihinatnan ay tiyak na lalampas sa imahinasyon ng isang tao. Ito ang formula ng tableta para sa Beast Spirit Pill. Kung ibebenta sa isang pharmacist, tiyak na ibebenta ito sa napakataas na presyo. Tama, talagang nakakatokso ang formula ng tableta na ito. Sa palagay ko ay hindi maaaring tanggihan ng anumang sekta ang formula ng Pildores ng Beast Spirit Pill na ito. Hindi lang sila. Si Chinyu ay labis ding natokso. Sa ngayon ay ang mahalagang sandali ng digmaan sa Hilagang Lupain. Kung makukuha niya ang formula ng tableta na ito, tiyak na magkakaroon ito ng napakahusay na epekto. Sa kasamaang palad, ang pera sa aking mga kamay ay masyadong maliit. Napakunot ng noo si Chinyu. Gayunpaman, gusto talaga ni Chinyu na makuha ang formula ng tabletang ito. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo akong maging isang taong pumapatay ng mga tao at nagnanakaw ng kanilang mga gamit. Mahinang ungol ni Chinyu. Sa kakayahan ni Chinyu, ang pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng kanilang mga kalakal ay tiyak na hindi isang mahirap na bagay. Gayunpaman, talagang mahirap para sa kanya na tanggapin ito sa kanyang puso. Ang panimulang bid para sa formula ng Beast Spirit Pill ay 300 milyong spirit coins, sabi ni Zia Z. Nang marinig ang numerong ito, ang ulo ni Chinyu ay lalong nag-ulo. Wala lamang siyang 200 milyon sa kanyang kamay, at ang panimulang presyo ay lumampas sa inaasahan ni Chinyu. Damn it, napapapikit talaga ako. Minsan lang ako maging kontrabida. Napaisip si Chinyu sa sarili. 400 milyon. 500 milyon. 600 milyon. Masyadong mataas ang presyo, at maraming buhong na magsasaka mula sa mga pangunahing sekta at sekta ang nagsimulang gumawa ng kanilang mga bid. Dahil alam nila na ang mga pangunahing sekta ay talagang nagustuhan ang formula ng tableta na ito. Kabanata 1549 na nagpapatikim sa kanya ng sarili niyang gamot.
Sa pagtingin sa patuloy na pagtaas ng presyo, alam ni Chin Yu sa kanyang puso na wala siyang pagkakataon. Nakaupo siya roon, nakaramdam ng labis na pagkakasalungatan. Hinampis pa siya at pinahirapan. Sa pilitin man niyang sakupin ito o hindi, hindi ito nakapagpasya ni Chin Yu. Ang formula ng Beast Spirit Pill ay sa wakas ay naibenta sa halagang 800 milyon. Ang taong uminom ng formula ng tableta ay isang napaka-ordinaryong mukhang matandang lalaki. Napaka-plain ng kanyang damit, at hindi siya mukhang isang mayamang pamilya. Dahil dito, mas nakonsensya si Chin Yu, na nasa dilema na. Dito nagtatapos ang Qingyan Forest Auction sa pagkakataong ito. Lahat, mangyaring umalis sa maayos na paraan, sabi ni Ziazi. Ang mga hindi nakakuha ng kahit ano ay sunod-sunod na naiwan. Samantala, tumayo si Chin Yu at sinundan si Ziazi sa backstage. Naglakad sila hanggang sa backstage. Ang tansong kabaong ay inilagay sa isang lubhang kapansin-pansing posisyon. Nagkataon, ang matandang lalaki na nakakuha ng Beast Spirit Pill formula ay nagkataong nasa tabi ni Chin Yu. Hindi maiwasan ni Chin Yu na sumulyap sa kanya ng ilang beses, sinusubukang alamin ang kanyang lakas. Tuldok 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 tuldok. Ngunit sa kasamaang palad, sa kastilyong ito, walang matukoy na panloob na chi ng sinuman. Older sir? Sorry? Sabi ni Chin Yu sa kanyang puso. Tinapos niya ang mga procedure sa backstage, pagkatapos ay inilagay ang bronze coffin sa spatial magic artifact. Matapos ilagay ang bronze coffin, hindi maiwasan ni Chin Yu na sumulyap kay Ziazi ng 2 beses. Mga ad ng pop future. Kailangang sabihin na ang hitsura ni Ziazi ay sobrang malandi. Ang kanyang alindog ay hindi pangkaraniwan, ngunit isang uri ng pakiramdam na hindi nagawang ilabas ng mga tao ang kanilang sarili. Itong Ziazi, sino ba talaga siya? Naisip ni Chin Yu sa kanyang puso. Ang taong lumabas mula sa kailaliman ng berdeng kagubatan ng bato ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Sa kasalukuyang lakas ni Chin Yu, malamang na wala siyang mga kwalifikasyon para mag-imbestiga ng malinaw. Pagkatapos kunin ang tansong kabaong, tumalikod si Chin Yu at umalis sa kastilyo. Sa labas ng kastilyo, maraming sekta ang mapait na naghihintay. Maraming buhong na magsasaka na naglilingkod sa sekta ang walang awang pinalayas matapos ibigay ang kanilang mga kayamanan sa sekta. Ang mga kondisyon na dati nilang napagkasunduan ay wala na. Ang mga sekta na ito ay tahasang itinanggi, na nagpapahintulot sa buhong na magsasaka na magmakaawa at makiusap. Hindi sila natinag. Ang ilang mga buhong na magsasaka ay hindi makalunok ng kanilang galit at inatake ang sekta. Sa huli, namatay sila. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Chin Yu na mapamura sa kanyang puso. Oo naman, wala sa mga sekta na ito ang mabuti. Sa sandaling ito, dinala ni Li Feng ang binata at naglakad patungo sa Chin Yu. Ang iba't ibang sekta na ipinagkatiwala ni Chin Yu sa kanila ay dumating din kay Chin Yu. Pinalibutan nila si Chin Yu at hindi sila makaalis. Nanguna si Li Feng at humakbang pasulong. Nakangiting sabi niya, "Munting kaibigan, kumusta? May nakuha ka ba sa auction na ito?" "Syempre. Marami akong nakuha," walang pakialam na sabi ni Chin Yu. Natuwa si Li Feng at mabilis na sinabi, "Ano ang nakuha mo? Pilasan mo at ilabas mo." Tinaas ni Chin Yu ang kanyang kilay at sinabing, "Walang pagmamadali. Ibigay mo muna sa akin ang komisyon na ipinangako mo sa akin. Natural na ibibigay ko sa iyo ang kayamanan." Mga ad ng pop future. Sa sandaling sinabi niya ito, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Li Feng. Gumisi pa ang binata sa tabi niya, "Anong komisyon? Anak, anong pinagsasabi mo?" Sinabi rin ng ibang mga sekta na nakapalibot kay Chin Yu, "Anak, tulog ka pa ba? Komisyon. Anong komisyon? Nasaan ang komisyon?" Hindi napigilan ni Chin Yu na mapamura, mukhang binabalak ng lahat na babalikan ang kanilang mga salita, angkop ba na maging hindi mapagkakatiwalaan. Binata, dapat mong maunawaan na ang magkabilang panig ay maaari lamang maging mapagkakatiwalaan kung sila ay itinatag sa isang pantay na katayuan. Sa tingin mo ba ay pantay ka sa amin? Sabi ni Li Feng na may mahinang ngiti. Biglang natauhan si Chin Yu at tumango, "Kaya iyon ang ibig mong sabihin.
Talagang hindi pantay ang aming katayuan. Pagkatapos, mangyaring gumawa ng paraan para sa amin. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at aalis na sana. Iniunat ni Li Feng ang kanyang kamay at hinaranggan ang daan ni Chinyu. Sinabi niya na may malungkot na mukha, munting kaibigan, ano ang ibig mong sabihin? Sarcastic na sinabi ni Chinyu, wala. Gusto kong umalis. Bakit? Ibigay mo ang bagay. Maaari kang pumunta kung saan mo gusto, malamig na sabi ni Li Feng. Kinaya ni Chinyu ang kanilang tono at sinabing, bagay. Anong bagay? Ano ang sinasabi mo? Bakit hindi ko naiintindihan? Natigilan si Li Feng, at pagkatapos ay galit niyang sinabi, bata, pinaglalaroan mo ba ulit ako? Nasaan ang bagay na nakuha mo sa auction? Iyan ang nakuha ko. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Natatawa si Chinyu. Pinaikit ni Li Feng ang kanyang mga mata at sinabing, kinuha mo ang aming pera. Ang pera mo. Ano ang ibig mong sabihin ng pera mo? Bakit hindi ko alam? Sariling pera ko yan. Gumisi si Chinyu. RUF asking courting death. Gusto mong maglaro ng dirty. Pilit na sabi ng binata sa tabi ni Li Feng. Gumisi si Chinyu. Ang katapatan ay isang pag-uusap na nakabatay sa pantay na katayuan. Sa tingin mo ba ay pantay ka sa akin? Sa sandaling ito, naiintindihan din ni Li Feng at ng iba pa. Isang magical trick upang ibalik ang iyong paningin sa 100%. Ang isang kutsara sa isang walang lamang tiyan ay nasusunog ang 10 kilograms ng taba sa 5 araw. Itong si Chinyu ay halatang nakikipaglaro sa kanila. Bata, ang lakas ng loob mong makipaglaro sa amin. Natatakot ako na pagod ka ng mabuhay. Ang katawan ni Li Feng ay nagbuga ng mga alon ng pagpatay na layunin. Ang mga tao mula sa ibang mga sekta ay dahan-dahan ding lumakad patungo kay Chinyu. Maaari nilang salakayin siya anumang oras. Elderly, turuan ko ang batang ito ng leksyon. Sigaw ng junior sa tabi ni Li Feng. Pagkatapos niyang magsalita, direktang inatake niya ang vital point ni Chinyu. Si Chinyu ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw. Tiningnan lang siya nito ng malamig. Bang! Ang kanyang kamao ay bumagsak sa dibdib ni Chinyu. Parang bakal ang impact kaya sumakit ang pulso ng binata. Napilitan siyang umatras ng 2 hakbang. How could this? Natigilan ang binata. Iniwas ni Chinyu ang kanyang malamig na mga mata sa mga tao at sinabing, ipinapayo ko sa inyong lahat na sumigaw kaagad. Kung hindi, higit pa sa pera ang mawawala sa inyo. Nililigawan mo si kamatayan. Hindi kumbinsido ang binata at muling kinasuhan si Chinyu. Sa pagkakataong ito, hindi na umupo si Chinyu at naghintay sa kamatayan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang sampal ang damapo sa kanyang mukha. Sa isang sampal lang, ang ulo at primordial spirit ng binata ay diretsyong nadurog. Nang makita ang eksenang ito, napanganga ang lahat. Isang sampal na bumasag sa isang primordial spirit. Anong klaseng lakas ito? Hindi kaya nagkukunwaring baboy ang batang ito para kumain ng tigre. Naglakas loob kang patayin ang mga tao ng ating Fengwo Tower. Kailangan mong bayaran ang halaga para dito. Malamig na sabi ni Li Feng. Nang matapos siyang magsalita, bago pa siya makakilos, sinampal na siya ni Chinyu. Isa pang sampal. Ang parehong resulta muli. Ang ulo ni Li Feng kasama ang kanyang primordial spirit ay direktang sumabog. Bago siya namatay, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Natigilan ang lahat. Anong klaseng lakas ito? Isang sampal na ikinamatay ng isang elder ng Beacon Tower. Sino? Sino ka? May sumigaw. Ang panloob na chi ni Chinyu ay dahan-daang kumalat. Ang mga sinag ng gintong liwanag ay lumitaw sa kanyang katawan. Isang nakakatakot na pressure ang sumugod. Naramdaman ng lahat na naruroon ang isang malaking bundok na dumidiin sa kanila. Kahit na ang paglalakad ay napakahirap. Kabanata 1550, ang nakakatakot na matanda. Ang mga mukha ng mga miyembro ng sekta na ito ay agad na namutla. Ito ay hindi dahil sa mapang-ipong pakiramdam na ito, ngunit dahil sa pagkakakilanlan ni Chinyu. Sa buong South Province, walang gaanong tao na makapagpaparamdam sa kanila ng ganitong mapang-ipong pakiramdam. Maliban sa 3 kabaliwan, 3 ganap, at 1 alamat, mayroon lamang mga tao mula sa sekta ng Heavenly Cloud.
Senior, Senior, we were blind. Please spare our lids, may nanginginig na boses. May mga mata kami pero hindi namin nakikilala ang Mount Tai. Nakikiusap kami sa senior na paalisin kami. Nang makita ang kanilang saloobin, binawi ni Chinyo ang kanyang panloob na chi. Huminga ng malalim ang lahat, at puno pa rin ng takot ang kanilang mga mukha. Maaari bang magtanong kung ano ang pagkakakilanlan ni Senior, may nag-ipon ng lakas ng loob at nagtanong. Senior, sa iyong edad, malamang na wala pang masyadong tao sa buong South Province na nagtataglay ng ganoong lakas. Sumulyap si Chinyu sa kanila at walang pakialam na sinabi, ang pangalan ko ay Chinyu. Sa sandaling sinabi niya ito, ang mga ekspresyon ng lahat ay nagbago ng husto. Chinyu, ikaw ang Chinyu na tumalo kay Yongji hindi pa nagtagal. Ang sabi-sabi ay huminto ka sa digmaan ng mag-isa, at ang unang matanda ay namatay din sa iyong mga kamay. Tuldok 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 tuldok. Hindi ko inaasahan na ikaw si Chinyu. Patawarin mo ako, Senior. Tinulyapan sila ni Chinyu at sinabing, kayong lahat, scram. Ang mga taong ito ay hindi nang ahas na magsalita pa at tumakas. Habang nagsasalita, ang mga mata ni Chinyu ay nakatuon sa elder na uminom ng Beast Spirit Pill formula sa hindi kalayuan. Ads by Pop Future. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagpasya si Chinyu na agawin ang formula ng Beast Spirit Pill mula sa kanyang mga kamay. At least, kailangan niyang basahin ito. Nakatingin sa kanyang direksyon, si Chinyu ay tahimik na sumunod sa kanyang likuran. Ang bilis ng paglalakad ng matanda ay hindi mabilis, kaya hindi mahirap para kay Chinyu na sundan siya. Pinigilan niya ang kanyang panloob na chi at tahimik na sumunod sa kanyang likuran. Mukhang hindi napansin ng matanda si Chinyu na sumusunod sa kanya, at ang kanyang lakad ay napakabagal. Gayunpaman, naramdaman ni Chinyu na maliban sa kanyang sarili, may mga taong palihim na sumusunod sa kanya. Mukhang napakaraming tao ang interesado sa Beast Spirit Pill na ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ang grupo ng mga tao ay sumunod sa likod ng matanda at hindi nagtagal ay umalis sa paligid ng Qingyan Forest Auction. Sa daan, nakarating sila sa isang tiwangwang na ilang. Ito ang gilid ng Qingyan Forest, at walang tao sa paligid. Hindi mapakali ang mga taong nagtatago sa dilim, na para bang handa silang kumilos anumang oras. Sa sandaling ito, biglang huminto ang matanda. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, lahat, hindi na kailangang itago. Ipakita ang iyong sarili. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi kaya nadiskubre na sila ng matandang ito. Kung gayon bakit siya napunta sa ilang na ito? Maya-maya, lumabas mula sa dilim ang isang matangkad na binata. Maraming tao ang sunod-sunod na lumitaw sa kanyang pagpapakita. Mayroong higit sa 10 tao sa isang sulyap. May mga bata at matanda, malakas at mahina. Bawat isa sa kanila ay may matakot na tingin sa kanilang mga mukha. Sa kabilang banda, hindi masyadong ipinakita sa mukha ng matanda ang gulat. Pinagkrus lang niya ang kanyang mga kamay sa likod at tahimik na inilibot ang kanyang tingin sa karamihan. Lahat, sinundan mo kami sa lahat ng paraan. Naniniwala ako na mayroon kang mahalagang sasabihin. Mangyaring magsalita, walang pakialam na sabi ng matanda. Ads by Pop Future. Old thing? Huwag kang magkunwaring ignorante. Ibigay mo ang Beast Spirit Pill formula sa iyong katawan, at baka iwanang buo ang bangkay mo. Sigaw ng isang tao. Tama. Ibigay mo ang bagay, o huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Nang marinig ito ng matanda ay hindi napigil ang haplasan ng kanyang balbas at ngumiti. So, lahat ay nagpaplanong pumatay ng mga tao at nakawin ang kanilang mga kalakal. Yun nga ang iniisip ko. May sumigaw. Tumawa ang matanda at sinabing, kung gusto mong pumatay at magnakaw, kailangan mong tingnan kung may kakayahan ka. Nililigawan mo si kamatayan. May sumigaw at saka sumugod sa matanda. Ngunit nang sumugod siya sa harap ng matanda, bigla siyang tumigil. Ang kanyang palad ay nasa posisyong umaatake, ngunit ang kanyang katawan ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw. Ang mga patong-patong ng lihim na pawis ay lumitaw sa kanyang noo na para bang siya ay nasa ilalim ng matinding presyon. Ano ka nakatayo dyan?
May tila naiinip at agad na humakbang patungo sa matanda. Sa sandaling ito, dahan-daang itinaas ng matanda ang kanyang kamay at marahang kinurot paarap. Lahat ng naruroon ay agad na nagyelo sa lugar. Nang makita ang eksenang ito, ang ekspresyon ni Chinyu ay hindi maiwasang magbago ng husto. Anong uri ng pamamaraan ito? Sa pagtataas pa lang ng kamay ay nagawa na niyang higpitin ang lahat. Bagamat ang mga taong ito ay hindi itinuturing na makapangyarihan, lahat sila ay makapangyarihang kapangyarihan ng kaharian. Paano sila madaling masupel? Matandang bagay, ano ang ginawa mo? Walang nakakaalam kung sino iyon, ngunit mahirap para sa kanila na sabihin ang mga salitang ito. Malamig na sinulyapan siya ng matanda. Pagkatapos, sa isang pag-iisip, ang katawan ng nagsasalita ay direktang sumabog. Ang eksenang ito ay natakot sa lahat hanggang sa umihi ng kanilang pantalon. Hindi nila alam ang ginawa ng matanda. Anong uri ng pamamaraan ang ginamit niya upang pumatay ng mga tao? Reckless thing. Inilagay ng matanda ang kanyang mga kamay sa likod, at ang kanyang tono ay napakalamig. Sa susunod na segundo, ang mga katawan ng lahat ng naruroon ay sumabog ng hindi maipaliwanag. Agad na tumalsik ang dugo sa buong lupa, at ang damit ng matanda ay kinulayan din ng pula. Si Chinyu, na nagtatago sa dilim, ay sobrang namutla. Hindi niya maiwasang makaramdam ng swerte na hindi siya ang umatake. Ang kakayahan ng matandang ito, talagang nakakatakot. Huminga ng malamig si Chinyu. Ang lakas ng matandang ito ay marahil ang pinakamakapangyarihang tao sa buhay ni Chinyu, maliban sa Dao Guardian. Phew! Mas mabuting umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, naisip ni Chinyu sa sarili. Bagamat ang recipe ng Beast Spirit Pill ay talagang lubhang nakatutokso, hindi ito sulit sa buhay ni Chinyu. Akmang aalis na si Chinyu, ang matandang lalaki sa hindi kalayuan ay biglang tumingin sa direksyon ni Chinyu. Agad nitong pinawisan ng malamig ang likod ni Chinyu. Ang titig na iyon ay parang tinitigan ng isang mabangis na tigre, na naging dahilan upang manginig ang mga tao. Pwede bang, nadiskubre na niya ako? Agad na naramdaman ni Chinyu na nanlambot ang buong katawan niya. You should come out as well. Do you think you can hide? Malamig na sabi ng matanda. Napabuntong hininga si Chinyu. Alam niyang wala nang matatakbuhan, kaya't nakaya niya lamang ang kanyang sarili at maglakad palabas. Ang matandang lalaki ay malamig na tumingin kay Chinyu at nginisyan, ano? Natatakot ka ba sa kamatayan? Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, Senyor, gusto ko lang hiramin ang formula ng Beast Spirit Pill para mabasa ito. Patawarin mo ako, Senyor. Pahiram. Pahiram, o agawin. Malamig na sabi ng matanda. Kung ako ay isang mortal lamang, ako ba ay naging isang patay na kaluluwa sa ilalim ng iyong utos? Ang boses ng matanda ay direktang tumama sa banal na sentido, na nagdulot ng hindi matiis na sakit. Nag-isip sandali si Chinyu at sumagot ng totoo, kung mortal lang ang senyor, wala akong balak na patayin ka. Gusto ko lang hiramin. Puno ka ng kalokohan. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa kalokohan mo? Malamig na sabi ng matanda. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at malamig na sinabi, dahil nandito ka, dapat handa kang mamatay. Pagkatapos sabihin iyon, kinurot ng matanda ang direksyon ni Chinyu.